Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1401. Ibang-iba ito sa inaasahan nila. Paano naging ganito kadali? Hindi na tumanggi si Levi at kusa pa siyang binigyan ng gamot. Hindi pwede ito. Anong ibig niyang sabihin kanina? Kanina pa niya tayo hinihintay. As if on cue, lumiit ang mga pupils ng lahat at nanlaki ang mga mata nila sa pagkabalisa. Pupunta ba siya sa? Lahat sila ay nagbahagi ng parehong nakakatakot na kaisipan. Well, kunin mo. Pilit na itinulak ni Levi ang kahon sa isa sa mga kamay ng mga lalaki, at ang lalaki ay napatingin dito ng may pagtataka. Sumusuko na lang ba talaga siya? Kaagad, nagpatuloy si Levi, kahit na mayroon ka nito ngayon, hindi ka makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Ano? Ang mga lalaking nakatayo sa paligid ni Levi ay nauutol nang maramdaman nilang nanghina ang kanilang mga tuhod. Sa ilang sandali, inaasahan nilang tatayo si Levi at ipahayag na ayos lang siya. Ang sumunod na nangyari, gayunpaman, ay tumawa si Levi sa amusement, na nagsasabing, nagbibiro ako. Sinubukan ko lang natakutin kayong lahat. Itinuro ang gamot, pagkatapos ay time niyang sinabi, dahil naibigay ko na sa iyo ang gamot, ang hinihiling ko lang sa iyo ngayon ay iligtas ang aking buhay. Kaagad, ang mga lalaki ay nagpakawala ng sama-samang hininga ng kaluwagan. Saglit lang doon, natakot na sila. Hahaha, ito ang Diyos ng Digmaan ni Herodia. I thought he would be an impressive man, but he is so much less than what I thought of him. Hindi makapaniwalang bulong ng isa sa kanila. Ang isa pang lalaki ay bamulong, hindi ako makapaniwala na pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaya ibinigay niya ang mahiwagang gamot na espesyal na regalo sa kanya ni Herodia. Marami pa sa mga mapanuksong komento ang nagsimulang lumabas sa mga lalaki. Ang tanging mayroon siya ay isang mabigat na titulo. Parang may mga duwag lang sa Herodia, at wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat bilang ating mga kalaban. Ang Levi ay isang piraso lamang ng tae, at ang pamagat ng God of War ay walang iba kundi isang biro. Matapos ideklara ni Levi na ibinibigay niya ang gamot kapalit ng kanyang buhay, mabilis siyang kinukutya ng lahat. Papatayin ka sana namin, pero ililigtas namin ang buhay mo sa pagkakataong ito. Ngini siya ng isa sa kanila. Sino ang nakakaalam na ibibigay ng makapangyarihang Diyos ng Digmaan ang mahalagang gamot sa kanyang sariling kagustuhan? Ang misyon na ito ay isang paglalakad sa parke. Kung lumalabas ang balita tungkol dito, sa tingin mo gaano kaiya ang mararamdaman ng mga taga-Herodia? Pagkatapos ng lahat, ang Avengers ay mga kaaway ni Herodia. Kaya naman, tuwang-tuwa silang masaksihan ang gayong sitwasyon. Sa gitna ng kanilang panunuya, si Levi ay talagang nagdiwang sa loob. Levi, willing ka ba talagang ibigay para lang mabuhay ka? Pabirong tanong ng isa sa kanila. Tila napahiya siya, tumanggo si Levi at ibinaba ang kanyang ulo. Siyempre payag ako. Kung ililigtas mo ang aking buhay, malugod kong hahayaan na alisin mo ito sa akin. Hahaha. Nagtawanan ang grupo nila at umalis na bitbit ang mahiwagang gamot sa kanilang mga kamay. Hindi nila namalayang nakangisi si Levi sa likuran nila. Lahat ito ay bahagi ng kanyang plano, at nakuha na nila ang pain. Marami na siyang nagawa sa pag-asang pupunta sila para kunin ang gamot sa kanya. Sa ngayon, hindi siya maghahampas, at hindi na kailangang patayin ang mga kakadating lang. Kung gagawin niya ito ay magpapaalala lamang sa kanila at magbubunyag ng kanyang orihinal na intensyon, na hindi perpekto dahil ito ay nangangahulugan na hindi niya makukuha ang gusto niya mula sa kanila. Dahil dito, nagpasya si Levi na ipamigay muna ang gamot. Pagkatapos lamang nito ay hahayaan siyang buntot sa kanila at alamin kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kung tungkol sa mga lalaking iyon, hindi nila akalain na sinusubaybayan ni Levi ang kanilang mga lokasyon sa sandaling umalis sila sa manor. Ilang sandali pa, pumasok si North Sky Lord. Guro, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nasa likod nila ang mga tauhan natin. Ipiniluz niya ang kanyang dibdib at tiniyak, sa pagkakataong ito, kahit na maaaring hindi. Ma-flush ang lahat ng ito,
hindi dapat magkaroon ng problema sa paghuli sa ilan sa mga malalaking boss na responsable para sa lahat. Napangiti si Levi sa tuwa. Mabuti. Tandaan na bantayan silang mabuti, at siguraduhing hindi mawawala ang grupong iyon. Pansamantala, maghihintay tayo hanggang sa mahuli natin sila sa tamang panahon. Master, sukol na kayo. Hindi lamang ikaw ay may mataas na kasanayan, ngunit ang iyong mga diskarte ay spot on din. Napakaswerte para sa kanila na maging kalaban mo. Natawa si North Sky Lord. Ang grupong umalis ilang minuto ang nakalipas ay nasa magandang kalagayan habang patungo sila sa Southampton. At ang mas masaya ay, mas malamang na pababayaan nila ang kanilang mga bantay. Hindi lamang nila nalilimutan ang mga lalaking sumusunod sa kanila, ngunit hindi rin nila napansin ang micro-tracker na nakakabit sa kanilang mga katawan. Ngayon, alam na alam ni Levi ang bawat galaw nila. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:02. Gagawa ng personal si Levi sa pagkakataong ito. Gamit ang impormasyong nakolekta mula sa mga taga-subaybay, dumating siya sa Southampton kasama ang North Sky Lord. Ang mga lalaking sinusubaybayan nila ay papunta sa isang lihim na base ng pagsasanay. Isang lalaki, na tila namamahala sa misyon, ang nakasuot ng itim na maskara na may print ng tigre. Natapos mo na ba ang misyon? Tanong niya. Oo, Black Tiger. Naging matagumpay ang misyon, at narito ang gamot. Pumunta ang isa sa kanyang mga tauhan para iharap sa kanya ang kahon. Paano si Levi? Pinatay mo ba siya? Tumaas ang kilay ni Black Tiger at nagtanong. Hindi namin pinatay si Levi. Pero Black Tiger, pakinggan mo muna ako. Nang matapos ang kanyang kampan sa kanyang kwento ay tila natuwa ang lalaking nakamaskara. Totoo ba yon? Ang makapangyarihang Diyos ng Digmaan ay handang ibigay ito sa iyo para lamang maligtas mo ang kanyang buhay. Ha. Oo, that was also the reason why we decided to let him off since parang nakakaawa siya. Ang mga lalaki ay nakaramdam ng pagtaas ng pagmamalaki matapos makita ang reaksyon ng kanilang pinuno. Black Tiger, alam mo ba na hindi lang niya iniharap sa amin ang kahon na may gamot, kundi sinabi rin niya sa amin ang password nito. Natakot yata siya. Bilang tugon, tumawa ang Black Tiger. Ito ay mahusay. Kailangan mong ikalat ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Gusto kong malaman ng buong Erudia kung paano sila pinagtaksilan ng Diyos ng Digmaan. Naiintindihan. Bukod doon, kailangan nating ipadala ang gamot sa headquarters sa lalong madaling panahon. Naghihintay ang mga pinuno at si Prince William, utos ng Black Tiger. Hindi nagtagal, umalis ang grupo ng mga lalaki sa Southampton. Sa oras na iyon, tama si Levi sa kanilang mga landas, ngunit hindi siya gumawa ng anumang mga galaw. Dahil sa mga salitang, headquarters, naisip niya na dapat niyang pag-aralan pa ang bagay na ito. Sa pagbubukang liwayway kinabukasan, kumalat ang balitang parang apoy tungkol sa kung paano isinakripisyo ng Diyos ng Digmaan ni Erudia ang mahalagang mahiwagang gamot upang mailigtas ang kanyang balat. Ang mga headline ay nag-usap tungkol sa kanyang kahandaang sumuko sa droga upang siya ay manatiling buhay. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang binaygo si Erudia kundi ang pangkalahatang populasyon din. Ito ay isang lubos na kahihiyan kay Erudia. Ang katotohanan na ang Diyos ng Digmaan ay nawalan ng gana na lumaban para sa bansa ay isang mapangwasak na dagok kay Erudia at sa iba pang mga bayani ng bansa. Sa sandaling lumabas ang balita, nagdulot ito ng malawakang talakayan. Muli, naging usap-usapan si Levi. Hindi ako makapaniwalang si Levi pala ay isang walang hiyang daga. Paano niya nagawang ipagkanulo si Erudia ng ganito? Hindi ba't mas mahalaga ang kanyang dignidad, lalo na't siya ang Diyos ng Digmaan? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa lumuhad sa harap ng aking mga kaaway kung ako ang nasa kalagayan niya. I can't believe na madali niyang naibigay ang mahalagang regalo para lang makipag-ayos ng paraan. Hindi siya karapat-dapat sa paggalang ko. Sumuko si Levi na parang duwag. Siya ang pinakamalaking kahihiyan ni Erudia. Sa isang iglap, lahat ng uri ng insulto ay ibinato kay Levi, at tila wala nang kakampi kay Levi. Palibhas ay kumbinsido na siya ay isang taksil, karamihan sa kanila ay hindi nagdalawang isip na punahin siya. Sa kanila, ipinagbibili ni Levi ang karangalan ng kanilang bansa. Kung ang mahiwagang gamot ay nalik sa mga tagalabas,
tiyak na magre-resulta ito sa isang mapangwasak na epekto. Sa puntong iyon, si Levi ang naging pinakamalaking kahihiyan ni Herodia. Sinimulan pa nga ng ilan na i-brand siya bilang isang walang hiyang traidor. Sa katunayan, si Levi ay tila umabot sa yugto na hindi na niya kayang pabyusan ang sarili. Kung may makasalubong siyang tao sa mga lansangan, malamang nalunurin siya ng mga ito sa kanilang mga laway habang walang katapusan nilang pinapuna siya. Ang ganitong karanasan ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa isang manok na sumusubok na tumawid sa isang kalsada. Ang nadungisan na reputasyon ni Levi ay naging sanhi din ng pagkasira ng reputasyon ni Herodia. Dahil dito, ang mga tagalabas na nanunood sa bagay na ito ay hindi maiwasang magsaya at tumalon sa tuwa. Ang masama pa nito, marami pang mga bansa at panlabas na puwersa ang naglabas pa ng mga pahayag sa kanilang pagpayag na kunin si Levi bilang kaibigan nila. Masarap kasing maglagay ng pako sa kabaong sa mga usapan na siya ay isang taksil. Wala nang paraan na mailigtas pa niya ang kanyang reputasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makarating kay Levi ang balita ay napangiti lang siya. Ang Avengers at Zarain ay pareho. Gustong-gusto nilang gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Hindi ko inaasahan na ibebenta tayo ni Levi. May iba pa siyang gamot. Nang marinig ng mga pamilyang Lopez at Black ang tungkol sa mga update, mabilis nilang pinahiya si Levi. Nahihiya akong maging isang Herodian ngayon. Ang aming pamilya ay masyadong malas na magkaroon ng isang hamak na tulad niya sa amin. Akala ng lahat ay mayroon pa siyang gamot. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 1403. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ako magiging traidor. Deklara ni Logan. Dapat martilyo si Levi sa haligi ng kahihiyan magpakailanman. Nakakahiya namang may kinalaman kay Levi. Mas gugustuhin kong tumalon sa isang gusali kaysa makasama siya ngayon. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay ang mga master sa pagiging bastos. Ngayong nagkaproblema na si Levi, hindi nila napigil ang magbigay ng mga sarkastikong komento. Nagsimula silang magkomento na hindi siya kikilalanan ni Forlivia bilang isang ama at hindi siya gugustuhin ni Zoe bilang asawa. Karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay nagsasalita ng ganoon. Hindi nila inisip ang kanyang tagumpay at natuwa silang makita siyang bumagsak mula sa biyaya. Hindi lang iyon, tumatalon pa sila sa pagkakataong magdagdag ng asin sa kanyang pinsala. Ang nangyari kay Levi ay ang ehemplo kung paano masisira ang mga taon ng pagtitiwala at paggalang sa isang kisap mata. Kung tutusin, kung magpapakita si Levi sa kanilang harapan, malamang ay nalulunod na siya sa mga panlalait at pambabatikos ng kanyang tinatawag na kamag-anak. Hindi ganoon si Levi, hindi makapaniwalang sambit ni Zoe. Malamang may mali sa balita. Sa gitna ng maraming batikos na ibinato kay Levi, sinubukan ni Zoe na ipagtanggol siya sa abot ng kanyang makakaya. Mahal ni Daddy si Herodia. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sigaw din ni Forlivia sa frustration. Bilang tugon, natutuwang tinitigan ni Melanie si Zoe. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Alam ito ng buong mundo. Ikaw lang ang taong hindi kayang tanggapin. Eksakto. Bukod dito, lahat ng mga banyagang bansa ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na tanggapin siya. Who knows, baka matagal na siyang tumakas at nagtaksil sa bansa kapalit ng tagumpay at kayamanan. Nagsimulang magdaldaw si Sean at ang iba pa. Gayunpaman, same time na umiling si Zoe. Imposible yan. Dapat ay nasa Northampton pa rin si Levi. Hinding-hindi niya ipagkakanulo si Herodia, at hinding-hindi siya aalis sa lugar na ito nang walang salita. Bakit hindi natin siya kamprantahin tungkol dito? We shall see if you believe that he is still hanging around here after that, hamon ng iba. Oo, ang katotohanan ay mabubunyag kapag tayo ay pumunta sa kanyang asyenda. Ang totoo, sina Sean at Logan ay talagang gumagawa ng mga bulag na hula at hindi buong pusong naniniwala na umalis din si Levi. Dahil lang sa nasasabik sila kaya nila binitawan ang mga salitang iyon. Oo naman, sasama ako sa inyo para patunayan na inosente si Levi. Pumayag naman si Zoe. Ilang sandali pa, dinala niya ang grupo ng mga tao sa manor. Si George, na kamakailan lamang ay bumalik mula sa North, ang namamahala sa pagbabantay sa manor. Ito ay, napatingin sa kanya si Zoe na may pagtataka. Zoe,
Tingnan mo ang daming tinatago ni Levi sa'yo. May bago siyang butler na inupahan niya para magbantay sa mga gate, at parang hindi mo alam, panunuyan ni Jenny. Napatingin si George sa mga taong nasa harapan niya. Ano ang gusto ninyong lahat? Wala itong kinalaman sa iyo, matanda. Ngunit kung dapat mong malaman, ang babaeng ito ay asawa ni Levi at ang may-ari ng manor na ito, tinuro ni Sean. Nagulat si George nang marinig na si Zoe ang asawa ni Levi, at agad niya itong pinagbuksan ng gate. Pagkatapos, dinala sila ni Zoe sa mansyon. Walang laman ang lugar na walang tao. May wheelchair lang sa gitna ng lugar. Tingnan mo, di ba sabi ko sa'yo tumakbo siya? Kumislap ang mga mata ni Sean habang nagpapakawala siya ng matagumpay na ngiti. Si Levi ay dapat nakatakas sa ibayong dagat at nagtaksil sa bansa. Sana masampal ko siya ngayon din. Kumilos na parang tagapaghatid ng hustisya, nagsimula silang manginsulto. Boom! Sa sandaling ito, ang pagkawala ni Levi ay isang dagok sa puso ni Zoe. Sa lahat ng pagkakataon, bakit kailangan mong umalis sa partikular na sandaling ito? Tingnan mo, nagmamadali siya. Hindi man lang siya nag-abalang dalhin ang kanyang wheelchair. Tiningnan ni Logan ang abandonadong wheelchair. Para naman kay Zoe, galit na galit siyang tumingin sa paligid, ngunit hindi niya pa rin makita si Levi kahit saan. Galit na galit, lumapit siya kay George at nagtanong, alam mo ba kung nasaan si Levi? Sa palagay ko ay umalis siya sa Northampton, ngunit wala akong alam na iba pang mga detalye, sagot ni George ng totoo. Tiyak na tumakbo siya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1404. Ang tugon ni George ay nagpatibay lamang sa pag-alis ni Levi. Bagamat gustong-gusto niyang punan si Zoe, alam niyang sikreto lang iyon at walang lakas ng loob na ibuhos iyon. Si Levi ay isang taksil. Zoe, hindi mo malilinas ang pangalan niya sa pagkakataong ito. Lahat ng iba ay nagbubunyi habang sila ay natutuwa nang makitang si Levi ay bumagsak sa ilalim. Ako, ang mga salita ay natigil sa lalamunan ni Zoe. Nagpasya siyang manahimik pansamantala, iniisip na mapatunayan niyang mali sila pagdating ng panahon. Bagamat hindi karaniwan ang ugali ni Levi, nagtiwala pa rin siya sa kanya. Hindi siya isang taong magtataksil sa kanyang bansa. Dahil lamang siya ay nakaupo sa isang wheelchair, hindi ito nangangahulugan na siya ay mas kaunti sa lalaki na siya noon. Sa katunayan, siya ay isang taong mas gugustuhin pang mamatay kaysa magmakaawa at lumuhad para sa kanyang buhay. Dapat ipatapon natin siya kaagad sa Erudia. Ang pagpapahintulot sa kanya na manatili bilang isang mamamayan ay magreresulta lamang sa kahihiyan ng bansa. Narinig pa ni Zoe ang mapang-uyam na pahayag. Mula ngayon, ipapahayag ko na wala na akong kinalaman kay Levi. Zoe, ikaw at si Evie ay dapat ding putulin ang iyong relasyon sa kanya. Kung hindi, makikita ng iba ang inyong dalawa bilang mga kriminal na katulad niya. Nagsimulang ipahayag ng lahat na pinuputol na nila ang relasyon ni Levi. Ganun pa man, napabuntong hininga na lang si Zoe. Pag-uwi nila, nalaman din ni Cora ang bagay na iyon. Well, wala na siyang karapatang bisitahin ka. Hanggat nabubuhay ako, walang paraan na hahayaan ko siyang malapit sa iyo o kay Evie. Galit na galit si Cora. Maging si Thierry ay galit na galit. Sinubukan niyang makuha ang gamot para lang mawalan siya ng buhay nang makuha niya ito. Sino ang nakakaalam na si Levi ay gagawa ng gayong kataksilan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot? Imposibleng manatiling kalmado si Thierry. Kapag nalaman ng Crown King ang tungkol dito, malamang na pumutok siya. Hindi ito magagawa. Kailangan kong ipaalam ito sa Crown King. Habang iniisip ito ni Thierry, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Halos agad na pinigilan siya ni Judy. Ngunit lolo, hindi ba sa tingin mo ay alam na ito ng Crown King sa ngayon? Malamang na gumawa siya ng mga hakbang laban dito. Hindi, kailangan pa rin nating gawin ang ating bahagi sa pag-uulat nito. Gusto ni Thierry na gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang katapatan sa Crown King. Kasama niya si Judy, hindi nagtagal ay nakarating sila sa mansyon ni Levi at nakita nilang mag-isa si George. Umalis, at huwag kang maglakas loob na subukan ang anumang nakakatawa, babala ni George at sinenyasan silang umalis. Masasabi niya kung ano ang balak ni Thierry. Ang balita tungkol sa pagiging taksil ni Levi ay patuloy na lumala,
na pinalala ng kung ano ang reaksyon ng mga kalapit na bansa dito. Nang lumabas ang balita, ang ibang mga bansa ang unang nadungisan ang reputasyon ni Levi sa pamamagitan ng pag-anunsyo na kasabwat niya sila. Halimbawa, inilabas nila ang chismis na sinasadya ni Levi na pinaalis ang Blood King Palace. Maraming mga bansa din ang nagpahayag na gusto nilang maging mamamayan si Levi. Hindi lang iyon. Ang ilan ay nangako pa kay Levi ng mataas na posisyon at pwesto sa kanilang mga maharlikang pamilya sakaling lumipat siya doon. Siya ay magiging walang pag-aalala sa lahat ng kasaganaan at kayamanan na ibinigay sa kanya. Anuman, ang mga pag-aangkin na iyon ay lalo pang sumire sa kanyang reputasyon. Halos lahat ay naniniwala na si Levi ay tumalikod kay Herodia. Sa makatuwid, kinundena nila siya, at nagpinta rin ito ng negatibong liwanag kay Herodia. Sa kabila nito, ito ay isang sitwasyong pinakanasiyahan ng mga nakatagong puwersa. Kung hindi dahil ang mga Lopez at Black na pamilya ay bahagi ng Great Family of Westford, sila ay nasangkot din. Hindi nagtagal at naglakbay ang mga grupo ng tao sa Northampton para kay Levi habang hinahangad nilang tuligsain siya bilang isang taksil ng personal. Sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa paligid niya, nakaramdam ng torment si Zoe. Habang kailangan niyang makita si Levi, hiniling niya na sana ay hindi na rin siya magpakita. Kung gagawin niya, magiging komplikado ang mga bagay, at malaki ang posibilidad na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Sa kabilang banda, kung lilito siya, lilinawin niya na hindi niya ipinagkanulo si Herodia ng walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kamalasan, ang angkan ng garrison mula sa Auckland City ang isa sa pinakamasamang tinamaan. Sa katunayan, sinimulan pa nilang i-boycott si Herodia. Samantala, ang lalaking pinag-uusapan, na labis na binatikos at isinumpa, ay kasalukuyang ginagawa ang kanyang makakaya para kay Herodia. Nagawa niyang sundan ang mga manloloko, pagdating sa Auckland City. Tuwang-tuwa, naisip niya kung gaano kahusay na mabunot ang Avengers minsan at para sa lahat. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1405. Tuwang-tuwa ang Black Tiger at ang kanyang mga tauhan. Hindi lamang nila nakuha ang kanilang gamot, ngunit nagawa rin nilang sirain ang magandang pangalan ni Levi. Nang marinig ang tungkol sa maraming masasamang salita na ginawa kay Levi, sila ay natuwa at nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Hindi nila akalain na aabot sa ganitong yugto ang mga bagay. Ang nosedive effect ay malamang dahil si Levi ay nagkaroon ng magandang reputasyon mula pa noon. I guess it was a good choice that we spared his life. Kung hindi, iba ang kinalabasan sa nakuha namin. Eksakto, baka gusto na niyang mamatay sa puntong ito. Nagsimulang magdaldalan ang Black Tiger at ilang iba pa. Sa sobrang kamangmangan nila, binabantayan sila ni Levi. So, ito ang mga salarin. Ang mga hamak na ito mula kay Herodia ay kasabwat ng mga mula sa Zarain. Hindi nagtagal, dinala sila ng Black Tiger sa isang villa. Ang seguridad sa paligid ng villa ay medyo mahigpit, at malamang na mapansin nila ang sino mang nasa loob ng ilang kilometro mula sa kanila. Gayunpaman, hindi nag-alala si Levi at ang kanyang mga tauhan. Madali silang sumilip sa villa. Ayon sa kanilang katalinuhan, napagpasyahan ni na Levi at West Skylord na ang Avengers ay may mahigpit na hierarchical system. Ang kanilang mga hanay ay tinutukoy ng kulay ng kanilang mga maskara. Ang ulo ng grupo ay nakasuot ng itim na maskara, at ang susunod na pinuno ay nakasuot ng gintong maskara. Para sa mga taong nasa ikatlong ranggo, ang kanilang mga maskara ay kulay pilak. Sa pagkakataong ito, personal na pinangunahan ng Black Tiger ang kanyang koponan, na nagpakita kung gaano pinahahalagahan ng Avengers ang bagay na ito. Bago sila makapasok, kailangan nilang dumaan sa serye ng mga komplikadong pamamaraan bago sila pinayagang makapasok sa sala. Sinigurado ni Levi at North Skylord na malapit silang sumunod sa kanilang likuran habang nagtatago sa dilim. Buong tanaw nila ang sala, at isang tao lang ang nakita nila doon na nakasuot ng itim na maskara na may nakaguhit na phoenix pattern. Kung titignan sa figure ng individual na iyon, para siyang babae. Siya ang pangalawa sa command ng Avengers, Black Phoenix. Black Tiger, natapos mo ba ang iyong gawain? Tanong ni Black Phoenix. Oo, meron ako. Naabot namin ang aming layunin, at narito ang gamot.
Sa pag-iisip na makakuha ng mas maraming brownie point, ang Black Tiger ay masayang nagulat, nagawa rin naming sirain ang reputasyon ni Levi. Nalalaman na namin iyon, pag-iisip ni Black Phoenix habang sinisiyasat ang kahon na naglalaman ng gamot. Hindi masama, pagbalik ng pinuno, lahat kayo ay gagantimpalaan ng napakagandang. Pinipigilan ang pagnanais na sumigaw sa tuwa, nagtanong ang Black Tiger, wala ba ang pinuno sa Oakland City? Nasa reso niya ang pinuno at hindi na babalik pansamantala, sagot ni Black Phoenix. Nang marinig iyon, tahimik na napabuntong hininga si Levi sa pagkabigo. Naisip niyang tanggalin ang lahat ng Avengers minsan at para sa lahat. Gayunpaman, lumabas na wala ang pinuno, naiwan lamang ang pangalawa na namumuno dito. Anuman, kinumpirma nito na ang Avengers ay may malapit na kaugnayan sa iba't ibang puwersa sa ibang bansa. Dahil ang pinuno ay patungo sa reso niya, sinabi nito ang mga volume tungkol sa kanyang relasyon sa mga tao doon. Not to mention the ties had with Zarain. Dahil mayroon siyang koneksyon sa maraming iba pang puwersa sa ibang bansa, malamang na marami siyang ginawa para saktan si Herodia. Sa di malamang dahilan, biglang naisip ni Levi ang ngiti sa mukha ni Teniche bago siya namatay. Tila maraming alam ang naghihingalong lalaki sa mga nangyayari. Ang muling paglitaw ng Blood King Palace at ang lason na ginamit sa pananakit sa akin ay malamang na may kinalaman din sa Avengers. Black Phoenix, ikaw ba ang magpapadala ng gamot kay Prince William? Sinubukan ng Black Tiger na si Bakin. Tama iyan. Napag-usapan ko na si Prince William, at kukunin ito ng kanyang mga tauhan ngayong gabi. Pagkatapos, ibinalik ni Black Phoenix ang kanyang atensyon sa gamot. Sigurado ka bang walang mali doon? Sigurado ako. Si Levi mismo ang nagpasa nito sa atin, kaya hindi ito magiging peke. Ipinahayag ng Black Tiger. Haha, nakakatuwa na ginawa ni Levi ang mga bagay na iyon para mabuhay. Tumawa si Black Phoenix sa saya. Dahil walang mali dito, maaari kang sumama sa akin upang kunin ang mensahero na ipinadala ni Prince William. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1406. Sinundan ni Black Tiger si Black Phoenix palabas ng villa na masunurin. Naging maingat ang grupo, lalo na ang Black Phoenix. Sinuri niya ang landas na kanilang tatahakin upang matiyak na walang panganib at walang sumusunod sa kanila. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Levi na sumunod sa likuran nila sa dilim. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa isang mataas na lugar sa Oakland City. Karamihan sa mga residente ay mayayamang negosyante na nanggaling sa ibayong dagat, at kakaunti ang dumaan. Dahil medyo desyerto ang lugar, naisip ng Avengers na ito ang perpektong lugar upang magkita. Hindi nagtagal, pumasok si Black Phoenix at ilang iba pa sa isang manor at hinintay ang pagdating ng mensahero ni Prince William. Samantala, si Levi at North Skylord ay nakalusot din sa lugar. Itim na Phoenix, si Herodia ay talagang nakaranas ng matinding pagkawala sa pagkakataong ito. Hindi lamang nawala ang kanilang mahalagang gamot, ngunit nawala din ito sa amin. Masusuri ng mga tauhan ni Prince William ang mga sangkap, at hindi na ito natatangi kay Herodia. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng Black Tiger. Hindi lang iyon, tumama din ang pangalan ni Levi. Gaano ka Jose iyon? Tumango, natuwa rin si Black Phoenix. Bueno, bilang mga kriminal kay Herodia, hindi tayo magiging mas masaya sa resultang ito. Ang kanilang mga mata ay kumislap ng puot. Tama iyan. Lahat ng tao sa Avengers ay manloloko kay Herodia. Ang bawat isa sa atin ay nakagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Well, winasak tayo ni Herodia. Binansagan nila kaming mga makasalanan, at hindi na namin maitataas ang aming mga ulo sa lipunan. Dapat ay yumabong tayo at naliligo sa kayamanan, ngunit inalis iyon sa atin ni Herodia. Naglalawi sila ng masama. Matagal na tayong nangako na lalaban kay Herodia hanggang sa huli. Hanggat nabubuhay tayo, hindi na mabubuhay si Herodia para makakita ng araw ng kapayapaan. Ang bawat isa ay nagpapalabas ng kanilang bibig habang nagrereklamo sila tungkol kay Herodia. Mula sa mga anino, sa wakas ay napagtanto ni Levi kung sino ang mga Avengers. Batay sa kanilang sinabi, lahat sila ay makasalanan ni Herodia, lahat sila ay nakagawa ng mabibigat na krimen. Malamang mga big shot sila at namuhay ng marangyang buhay noon.
Gayunpaman, tinanggalan sila ng kanilang mga pribilehiyo nang tawagin sila ni Herodia bilang mga nagkasala. Sa huli, ang galit nila kay Herodia ang nagpatuloy sa kanila. At pagkatapos ng parami ng marami sa kanila ay natagpuan ang isa't isa, nabuo nila ang Avengers. Parang tina-target nila si Herodia nitong mga taon. Iyon lang. Puot. Sama ng loob. Lahat sila ay may matinding sama ng loob kay Herodia. Naniniwala sila na pinagkaaitan sila ni Herodia at ninakawan ng kanilang mga karapatan na buhay. Sa halip na isipin ang katwiran ng mga aksyon ni Herodia, naisip na lamang nilang sisihin ang iba. Napunta lang sila sa ganitong estado dahil sa napakaraming krimen na nagawa nila, kung tutuusin. Ang ilan sa mga nasa Avengers ay nakagawa ng pagpatay, habang ang iba ay nakagawa ng pagtataksil at iba pa. Gayunpaman, alam lamang nilang sisihin ang iba at hindi alam na pagnilayan ang kanilang mga aksyon. Para bang wala silang ginawang masama. Ang kanilang puot ay nagbulag sa kanilang mga mata hanggang sa puntong handa silang ipagkanulo ang bansang kanilang sinilangan at lumaki. Lahat sila mga hamak, habang iniisip ito ni Levi, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang hinaanggad kundi ang patayin silang lahat. Gayunpaman, pinipigilan pa rin niya ang kanyang sarili sa pagtingin sa mas malaking larawan. Hindi bababa sa nakakuha siya ng higit na kaalaman sa mga taong ito ngayon, at ito ay isang panalo sa kanyang mga libro. Ang susunod niyang hakbang ay magsagawa ng masusing investigasyon sa kanila. Ang kailangan lang niyang gawin ay suriin ang listahan ng mga kriminal sa Herodia na nakagawa ng napakalaking krimen, at tiyak na makikilala niya sila. Kahit nakamaskara ang mga ito, napipili pa rin niya ang mga ito. Tama iyan. Susunod, ang pinuno ay magpaplano ng isang bagay na magpapabagyo sa mundo. Inaasahan ko ito. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1407. Ang mga mata ni Black Phoenix ay puno ng pag-asa at ligaw na pananabik. Ang Black Tiger at ang iba pa ay parehong nagalit. Totoo ba? Tanong ng lahat. Oo naman. O kung hindi, ang aming pinuno ay hindi personal na pumunta sa reso niya. He is there to finalize the plan, pagmamalaki ni Black Phoenix. Kitang-kita kung gaano kalaki ang tiwala niya. Gaano ba talaga ito kalaki? Nagningning ang mga mata ng Black Tiger. Tumawa si Black Phoenix. Kung ang operasyon ay matagumpay, ito ay haharapin si Herodia ng isang suntok na lubhang nagwawasak na ang kanilang mga mamamayan ay magdurusa ng krisis ng kumpiyansa. Hingal. Napabuntong hininga si Black Tiger at ang iba pa. Alam nila na tiyak na malaki ang plano ng kanilang pinuno. Ngunit, hindi pa rin nila inaasahan na magiging ganito kalaki. Sa totoo lang, dapat nating pasalamatan ang apat na mahusay na pamilya. Sa pamamagitan ng paglabag sa kasunduan, pinahintulutan nilang lumabas ang lahat ng paksayon na nagtatrabaho sa mga anino. At iyon ang naging pahinga namin. Sumimangot ang Black Phoenix. Eksakto. The current situation is advantageous to our cause, nakangiting pahayag ni Black Tiger. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa dilim, kumikinang ang mga mata ni Levi. Sila ay dapat na isang grupo ng mga baliw na nagpaplano ng isang bagay na napakalaki. Sa hitsura nito, magkakaroon ito ng napakalaking epekto kay Herodia. Sa kabutihang palad, si Levi ay naglagay ng isang bitag at sila ay nahulog para dito. O kung hindi niya malalaman ang tungkol sa kanilang plano. Sa kabila ng hindi alam ang mga detalye, maaari man lang niyang maghanda ng maaga. Ano ang detalyadong plano? Tanong ni Black Tiger. Ito ay classified. Gusto mo ba talagang malaman? Nang magtaas ng boses si Black Phoenix, natahimik si Black Tiger. Nang makita iyon, napagtanto ni Levi kung gaano nakakatakot ang pagdidisiplina ng organisasyong ito. Sa kabila ng katotohanan na ang Black Tiger ay nakasuot din ng itim na maskara, hindi siya sinabihan ng plano. Ilang sandali pa, dumating ang isang sugo mula kay Prinsipe William ng Zarain. Si Prince William ay nasiyahan sa mga resulta na iyong ipinakita at tutuperin ang kanyang pangako sa iyo. Ang 13 isla ay pag-aari mo magpakailanman. Maaari kang magdeklare ng kalayaan mula sa Herodia at magtatag ng iyong sariling teritoryo. Nakangiting pahayag ng sugo. Salamat, Prinsipe William.
Si Black Phoenix at ang kanyang mga tauhan ay napuno ng pananabik. Matapos matanggap at suriin ng envoy ang mga gamot, sinabi niya, alam ni Prince William na pinaplano mo ang isang bagay na malaki. Kaya naman, nag-alok siya na ganap na suportahan ang iyong operasyon sa anumang paraan na magagawa niya. Lubos naming pinahahalagahan ang kabutihang loob ng prinsipe. Kung ang aming plano ay matupad, sina Prince William at Zarain ay tatayo upang makakuha ng napakalaking Mamham, isang kasiyahan ang pakikipagtulungan sa iyo. With that, umalis na ang envoy. Nagpadala si Levi ng bubuntot sa kanya. Higit pa rito, kinunan din niya ang buong transaksyon at naitala ang kanilang maikling palitan sa parehong oras. Iyon ang katibayan na maaari niyang magamit kapag gusto niyang harapin ang mga collaborator sa Zarain sa hinaharap. Ngayon, na siya ay nagpadala ng isang tao upang sumunod sa sugo, isa-isa niyang mailantad ang mga kasabwat sa Zarain. Naniniwala si Levi na ang grupong ito ng mga lalaki ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang mga kasama taon na ang nakalilipas. Nakaramdam siya ng pananabik na atakihin sila kaagad. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang sarili para sa mas malaking larawan. Tulad ng para sa Black Phoenix, itinalaga ni Levi ang isa sa kanyang mga elite upang sundan din siya. Sinikap niyang kontrolin ang Avengers at matuklasan din ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos noon, bumalik sina Levi at North Skylord. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang gumawa ng mga paghahanda upang ipagtanggol laban sa nakasisirang plano ng Avengers. Ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung hindi niya ito inunahan. Biglang may tanong si North Skylord. Guro, uminom ba ng gamot ang lalaki ni Prince William? Oo. Totoo ba ang gamot? Biglang nakaramdam ng kaba si North Skylord. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1408. Bagamat hindi alam ang pinagmulan ng North Skylord at wala siyang pamilya o kaibigan, isa pa rin siyang erudian sa puso at tapat sa bansa. Kaya naman, nabahala siya na ang droga ay naalis na. Hindi ba mabubunyag ang formula? Magdudulot ito ng mapangwasak na dagok kay Erudia. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang pain ay kailangang sapat na nakatutokso upang sila ay makagat. Dahil sa kanilang mga kakayahan, mabilis nilang malalaman kung ito ay peke, paliwanag ni Levi. Napabuntong hininga si North Skylord bilang pagbibitiw. Bigla namang humagalpak ng tawa si Levi. Of course, I wouldn't be that foolish to give them the actual drug just like that. Ang pananaliksik para sa gamot ay tumagal ng napakatagal na panahon. Dahil dito, mayroong libu-libong nabigong mga prototype na ginawa at nasubak. Ang gamot na ibinigay ko sa kanila ay isa sa mga prototype sa huling yugto. Sa makatuwid, hindi nila ito napagtanto sa ngayon. Sa oras na makumplito nila ang pagsusuri ng mga sangkap at makagawa ng gamot, ito ay magiging huli na. Napagtanto ng North Skylord na nang sabihin ng mga Dragonites ang gamot, lahat ito ay bahagi ng plano ni Levi. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Levi tungkol sa gamot na nahulog sa mga kamay ni Prince William. North, ipaalam sa East na pangunahan ang kanyang mga tauhan sa Raysol niya at alamin kung ano ang nangyayari doon. Gayon din, hilingin sa kanluran na pakilyusan ang lahat ng mga mapagkukunang magagamit upang mag-imbestiga. Kung hindi iyon sapat, gamitin ang aking titulo bilang Crown King para lampasan ang lahat ng limitasyon sa kanyang autoridad, utos ni Levi. Dahil sa pagkaapurahan ng sitwasyon, ipinakalat ni Levi ang bawat lalaki na mayroon siya. Babalik kami sa Northampton sa susunod. Mula doon, ako ay magpapakilo sa Great Family of Westford, sabi ni Levi. Siya nga pala, ibigay sa akin ni West ang listahan ng mga kain na hinalang pangalan mula sa Great Family of Westford. Bago ito, nakuha ni Levi si Thierry para bigyan siya ng listahan ng lahat ng miyembro sa loob ng Great Family of Westford. Pinasuri niya ang lahat ng isa sa kanila bago siya naglakas loob na i-deploy ang mga ito. Tulad ng para sa mga may kadudad ang background, kinailangan silang masusing imbestigahan para sa anumang kaugnayan sa Avengers. Sa kabaligtaran, ang mga may malinis na record ay handang patakbuhin. Samantala, ang mga kritisismo laban kay Levi ay lalong tumindi nang walang mga palatandaan ng paghina. Ang Avengers at iba pang mga dayuhang entidad ay nagpatuloy sa paglalagablab ng kontrobersya, hanggang sa ang Northampton ay nasangkot dito.
Nagulat si George nang makita niyang bumalik si Levi. Master, bumalik ka na. Isang araw na lang at napakaraming tao ang naghahanap sa iyo. Muntik na rin nilang sirain ang lugar na ito. Nanlumo si George. Sa kabila ng pagiging pinakamalakas na manlalaban sa Great Family of Westford na may maladyos na katayuan, paulit-ulit siyang binubuli ng mga ordinaryong lalaki. Ang pinakamasama ay hindi niya maitaas ang kanyang kamay sa kanila. Dalhin mo agad si Thierry dito. Walang oras na pakialam sa opinyon ng publiko. Ang priority ni Levi ay pigilan ang Avengers dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang plano nila. Sumugod si Thierry sa manor nang siya ay ipatawag. Sir, ano pong kailangan nyo sa amin? Tapat na paliwanag ni Levi, makinig ka sa plano ko. Ang detalyadong misyon at paglalaan ng miyembro ay magiging ganoon. Dahil pinakilos ni Levi ang buong Great Family of Westford para sa misyong ito, nagulat si Thierry. Ano ang nangyayari? Bakit kailangan niyang i-deploy ang daang libong lalaki ng dakilang pamilya? Gamitin ang iyong autoridad bilang patriarch ng pamilya upang i-cascade ang mga utos ng sabay-sabay. Binilisan siya ni Levi. Hindi na nagtagal pa si Thierry. Sa sandaling bumalik siya sa tirahan ng Lopez, isa-isa niyang binigay ang mga utos at itinakda ang plano ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1409. Nagulat ang mga Lopez at Black na pamilya sa mga dramatikong aksyon ni Thierry. Ano ang nangyayari? Maging si Cora ay naguguluhan. Nagtataka ang tanong ni Meredith. Cora, narinig ko na ang Great Family of Westford ay kasangkot sa isang malaking operasyon, totoo ba yon? Lahat ng naruroon ay napalingon kay Cora, dahilan para mapabuntong hininga ito. Tama iyan. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na makakita ng napakaraming lalaki na pinapakilos. Ito ay hindi pa nagagawa. Cora, miyembro na ba tayo ng Great Family of Westford? Tanong ng karamihan. Oo naman. Paano ito? Nagtanong si Meredith, hindi ba dapat maging bahagi rin tayo ng misyong ito? Bakit hindi tayo kasali? Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Judy. Paano mo balak sumali? Ano ang maiaambag mo? Anong mga kakayahan ang mayroon ka? Ilang Ultimate Class at God Class Warriors ang taglay ng dalawa mong pamilya? Natigilan ang pamilya Lopez at Black sa tanong ni Judy. Totoo yan. Maaaring miyembro tayo sa pangalan, ngunit ibinabahagi ba natin ang kanilang mga kakayahan? Talagang hindi. Sa susunod, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago magmungkahi ng ganyan. Babala ni Judy. Judy, naiintindihan na namin. Kami ay kabilang sa pinakamababang antas ng pamilya. Nangangako kami na mananatili sa daan upang hindi mapahiya ang dakilang pamilya ng Westford. Tama iyan. Kami ay grupo lamang ng mga hamak na insekto. Alam na alam namin ang lugar namin. Si Meredith at ang iba ay nagpakababoy sa kanilang sarili sa kanilang pagtatangka na pabor kay Judy. Inilalarawan nila ang kanilang sarili bilang mga insekto at halos lumuhad sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, hindi sila karapat-dapat na bigyang kasiyahan ang kanilang sarili kay Thierry. Lingid sa kanilang kaalaman, maging si Thierry ay kinailangan pang lumuhad sa paanan ni Levi. Samantala, inilagay ni Thierry ang lahat ayon sa plano ni Levi. Nang makalabas siya ay nakahinga siya ng maluwag. Lumapit si Cora sa kanya kasama ang isang malaking grupo ng mga tao sa likod niya. Ang ilan ay naghain sa kanya ng kape at nagpapaypay sa kanya para lumamig habang ang iba naman ay minamasahe ang kanyang mga binti. Kasabay nito, nakaluhod si Sean, nag-aalok na panengnangin ang sapatos ni Thierry. Mr. Langston, madumi ang sapatos mo. Tulungan kitang linisin ang mga ito. Walang pakialam ang reaksyon ni Thierry sa kanilang atensyon. Tanong ni Cora, Thierry, tungkol saan ang misyon? Bakit din ako nakatago sa dilim? Nang gustong magpaliwanag ni Thierry, tumanggaw na lang siya nang may mangyari sa kanya. Tama, kailangan kong ilihim ito kahit sa iyo. Pero, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang usapin, mas tataas ang katayuan ng aming pamilya sa Erodia. Ito ay ipinangako sa atin. Hingal. Natuwa si Cora nang marinig ang mga salita ni Thierry. Napakagandang balita talaga. Parehong nasasabik ang mga Lopez at Black na pamilya na marinig ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas ng tubig ay umaangat sa lahat ng mga bangka.
Kung naging mas prominent ang Great Family of Westford, mas magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Habang pinakintab ni Sean ang sapatos ni Thierry, tinulungan ni na Logan, Jenny, at Melanie na imasahe ang kanyang likod at mga binti. Mr. Langston, ikaw ay isang henyo. Naniniwala kami na ang dakilang pamilya ng Westford ay magkakaroon ng maluwalhating kinabukasan sa ilalim ng iyong pamumuno. Ikinagagalak kong maging miyembro ng Great Family of Westford. Sina Meredith at Harry ay nakasalansan sa pambabola. Kung ikukumpara sa ginagawa ng iba, si Zoe at ang kanyang mga magulang ay parang masakit na hinlalaki. Hindi nila nagawang ibaba ang kanilang sarili sa ganoong lawak. Buti na lang at minahal siya ni Lola. Sa sandaling iyon, ang butler ng pamilya Lopez ay galit na tumakbo. Nako, may gulo. Nakita kong bumalik si Levi, sigaw ng mayordomo. Gayunpaman, napaluhod siya sa takot ng mapagtantong naruroon si Thierry. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:10. Ang mayordomo ay ipinadala ni Harry upang bantayan ang manor ni Levi. Gayunpaman, siya ay kumilos ng walang ingat sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagyo mula sa isang tasa ng tsaa, na hindi nangangailangan ng pag-aalala kay Thierry. Nagdilim ang ekspresyon ng pamilya Lopez at Black. Sa pagpapanik sa harap ni Thierry, pinahiya sila ng mayordomo. Ang lahat ay nanginginig sa kanilang mga bota, natatakot sa galit ni Thierry. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtanong si Thierry, ang ibig mong sabihin ay si Levi ang taksil. Dahil sa kung gaano kalawak ang kontrobersya, natural na alam ito ni na Thierry at Judy. Siya yun. Nagnakaw siya ng marami sa mga droga at nagbenta pa ng bahagi sa iba. Pinagtaksilan niya si Herodia. Naiinis ako sa katotohanan na kilala ko siya. Ang mga hamak na tulad niya ay dapat napanasan sa mukha ng Earth. Tinuwanan ng lahat si Levi. Dahil sa galit, naikuyom ni Zoe ang kanyang mga kamao. Teka, hindi ba siya tumakas sa ibang bansa? Bakit siya bumalik? Pasiga na tanong ni Melanie. Totoo iyon. Bakit siya bumalik? Biglang namula ang lahat. Nagpalitan ng tingin sina Sean at Logan at sinabing, kahit anong dahilan, kailangan natin siyang hulihin at ibigay sa mga awtoridad. Ang isang traidor na tulad niya ay hindi dapat payagang makatakas. Totoo, sa paggawa nito, ang Great Family of Westford ay makakakuha ng kredito para dito. Ang lakas ng loob niyang ibigay sa mga dayuhan ang napakamahal na gamot. Lahat ng tao sa silid ay tumawag ng dugo. Sa kabila ng pagsisikap na sabihin ang kanyang piraso, hindi nabigyan ng pagkakataon si Zoe na gawin ito. Malalagay sa panganib si Levi kapag nahuli siya. Kahit na hindi siya isang taksil, ang karamihan ay ipipilit na i-brand siya bilang ganoon dahil sa sama ng loob na kanilang naramdaman. Nang maalala ito, nagliwanag ang mga mata ni Thierry. Bumulong sa kanya si Judy, Lolo, ito ay isang kamanghamanghang ideya. Ito ay pampublikong kaalaman na si Levi ay isang taksil at marami ang nanghuhuli para sa kanya. Kung madakip natin siya at maiharap sa ating kamahalan, ang kaluwalhatian ay magiging atin. Biglang natuwa si Thierry sa paniwala. Bilasan mo, magpadala ka ng kukuha kay Levi. Dapat ko siyang ibigay sa Crown King. Sabik na deklara ni Thierry. Nang mapansin niya ang pagkagulat sa mukha ng lahat, napagtanto ni Thierry na ang kanyang pananabik ay naging sanhi ng pagkadulas ng dila. Thierry, kilala mo ba ang Crown King? Sabay tanong ni Cora. Hindi lang siya kilala ni Lolo, siya pa ang inatasan ng Crown King na patakbuhin ang misyon na ito. Sa madaling salita, ang Great Family of Westford ay may tiwala ng Crown King. Paliwanag ni Judy. Tumanggaw si Thierry. Tama iyan. Inutusan ako ng Crown King na simulan ang operasyon sa ngalan niya. Anyway, classified ito. Ang sinumang magbunyag nito ay hahatulan ng kamatayan. Tumanggaw ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay natuwa sa paulit-ulit na mga sorpresa na kanilang naranasan pagkatapos sumali sa Great Family of Westford. At ngayon, mayroon tayong suporta ng Crown King. Tunay na maliwanag ang ating kinabukasan. Patuloy na lumalabas ang mabuting balita. Napakaganda nito. Si Cora ay parehong tuwang-tuwa. Buntong hininga, kung hindi lang kasal ang Crown King. Kung hindi, gusto kong ipakasal si Judy sa kanya. Nang marinig niya ang paksang dinala, napuno ng frustration si Thierry. Ha,
Nabalitaan namin na ang Crown King ay nasa 20s pa lang at hindi pa kasal, komento ng isa. Siya ay, hindi mo lang alam. Huwag tayong lumihis. Una, kailangan nating hulihin si Levi. Ipinadala ni Thierry ang 6 na alipin at si Sean para gawin ito. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:11. Nagsimulang mag-alala si Zoe ngunit wala siyang magawa. Kung direktang ibibigay si Levi sa Crown King, hindi ba't ang katapusan niya? Pagkatapos ng lahat, ang pagtataksil ay isang malubhang krimen. Sa katunayan, ang ina ni Levi, ang aking sarili, at si Evie ay maaaring kaladkarin dito. Gayunpaman, maaari pa rin tayong maging ligtas sa account ni Thierry. Ngunit, si Levi ay nasa malubhang problema. Dapat kang umiwas dito. Pinigilan ni Aaron si Zoe. Samantala, pinangunahan ni Sean at Logan ang kanilang mga tauhan upang salakayin ang Royal Manor. Pagdating nila, ang 6 na alipin ni Thierry ay natigilan. Nagkataon lang, hindi ba dito nakatira ang Crown King? Habang pinangungunahan ni Sean ang daan, mas naging pamilyar sa kanila ang ruta. Hindi ba ito ang daan patungo sa manor ng Crown King? Ang 6 na alipin ay halos mabigla sa susunod na sandali. Ito talaga ang lugar. Levi, lumabas ka agad. Alam naming nakabalik ka, traidor ka. Isuko mo ang iyong sarili ngayon para hindi na tayo gumamit ng dahas. Si Sean at ang iba ay sumigaw sa manor. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpanik ang 6 na alipin dahil ito nga ang tirahan ng Crown King. Ang Levi na kinasusuklaman ng mga Lopez at Black na pamilya ay ang Crown King. Sa sandaling makita nila si George, nakumpirma ang kanilang mga hinala. Ikaw matandang tanga, hilingin mo kay Levi na huminto sa pagtatago at ipakita ang kanyang sarili kaagad. Oo, gawin mo na bago kita bugbugin. Sigaw ni Sean at Logan kay George. Hingal, nagulat ang 6 na alipin. Baliw ba itong dalawang ito? How dare they sumigaw kay George? Para sa kabutihan, kahit si Thierry ay hindi naglakas loob na gawin ito. May death wish ba sila? Nanginginig sa gulat, ang 6 na alipin ay napaluhod. Nang makita nila si George na papalapit, nakaramdam sila ng goosebumps at parang kumakatok sa kanilang pintuan si kamatayan. Sa gitna ng sigawan, lumabas si Levi mula sa mansyon. Nakaupo sa wheelchair, itinulak siya palabas ni North Skylord. Levi, taksil ka. How dare you show your face? Nagalit si Sean. Ngumisi si Levi, hindi mo ba ako hiniling na lumabas? Walang hiya kang traidor. How dare you talk back at me or kahit bumalik dito? Naghiyawan ang mga tao. Wala akong konsensya at palagi akong tapat kay Erodia. Kailan pa ako nagtaksil? Paninindigan ni Levi. Haha, alam ng lahat sa Erodia ang tungkol dito. Sa katunayan, alam ng lahat sa mundo na isa kang taksil. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang layunin namin ngayon ay mahuli ka. Kaya, huwag kang maglakas loob na tumakas. Dinala namin ang 6 na pinakamagaling na lalaki ni Thierry. There's no way you can flee, pakilala ni Sean sa 6 slaves. Gayunpaman, nagpapanik na sila. Kung nalaman nila ang katotohanan ng mas maaga, hindi sila dumating. Nang malapit na silang lumuhad, napansin ng 6 na alipin ang tingin ni Levi, dahilan para sila ay nanlamig. Levi, minabuti mong hindi ka lumaban at sumama ka sa amin para litisin. O kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Tawa ng tawa si Logan. Sure, sasama ako sayo. Iniisip ko kung sino ang maghuhusga sa akin. Nakangiting tugon ni Levi. Mga lalaki, ibalik mo siya sa amin. Dahil doon, itinulak si Levi sa isang kotse at pinaandar sa tirahan ng Lopez. North Skylord at George ay hindi sumama sa kanila. Sa buong paglalakbay, ang 6 na alipin ay bumagsak sa malamig na pawis, hanggang sa ang kanilang mga paa ay basang-basa dito. Mga mahal na Ginoo, maayos ba ang lahat? Mainit ba dito? Curious na tanong ni Sean. Wala lang, mabilis na sagot ng 6 slaves. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa tirahan ng Lopez. Si Sean at ang iba ay nakaramdam ng pagkainip. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 14:12. Hindi sila makapaghintay na makitang parusahan ni Thierry si Levi at para hatulan ng Crown King si Levi ng kamatayan. Bilasan mo,
Ang gulo mong kapansanan. Sina Sean at ng kanyang mga tauhan si Levi habang hayagang ipinahayag ang kanilang paghamak. Lalong kinabahan ang mga alipin ni Thierry sa kanilang nakita. Siya ang Crown King. Baliw ba kayo? Wala sa kanila ang nangahas na isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Pagdating nila sa courtyard, maraming miyembro ng pamilya Lopez at Black ang nagtipon. How dare you bumalik? Traidor ka. Pahihirapan kita ngayon. Napakahiya mo. Sa paningin ni Levi, nag-hysterical ang mga pamilyang Lopez at Black. May mga nagmura sa kanya habang ang iba naman ay gusto siyang bugbugin. Sinubukan siyang sampelan ni Meredith habang tinutumbok siya ni Harry. Anong ginagawa mo? Dahil hindi ito nakayanan, mabilis silang pinigilan ng 6 na alipin. Mga mahal na Ginoo, patawarin mo kami sa pagkawala ng aming katinoan. Hindi natin makontrol ang ating sarili kapag nakikita ang taksil. Talaga, hindi ako makapaghintay na patayin siya para sa ikabubuti ni Erodia at ng mga tao nito. Galit na galit ang mga tao kay Levi. Daddy. Sa sandaling iyon ay tumakbo si Forlivia papunta sa kanya. Namiss kita, Daddy. Umakyat siya sa yakap niya. Hinawakan siya ng mahigpit, ngumiti si Levi. Evie, pagtiisan mo pa ako. Uuwi ako kasama mo si Mommy. Sa iyong panaginip, pagkatapos ng ginawa mo, Levi, hindi iyon mangyayari. Ngayon, ipapadala ka ni Mr. Langston sa Crown King. Tingnan natin kung makakaligtas ka sa pagpupulong. Sumigaw si Meredith at ang iba pa. Hindi siya traidor. Hindi akalain na naibenta niya si Erodia. Umalangaw-ngaw ang boses ni Zoe. Sa kabila ng katotohanang hindi niya napatawad si Levi, nagtiwala pa rin siya rito. Siguradong traidor siya. Ibinenta pa niya ang gamot sa ating mga kaaway. Depensa ni Zoe kay Levi, kung ginawa niya talaga, tumakas na siya ng bansa. Bakit siya mag-abala pang bumalik? Halatang alam niyang hinahabol siya ng lahat. So, bumalik ba siya para lang makuha ang sarili niya? O dahil ba inosente siya kung tutuusin? Ito, nahaharap sa paninindigan ni Zoe, lahat ay nataranta. Kahit na ano, si Levi ay isang taksil at alam ito ng lahat. Totoo, ang hamak na tulad niya ay kailangang mamatay. Dapat patayin ang mga taksil kay Erodia. Sigaw ni Sean at ng iba pa. Tama na, Zoe. Huwag isali ang iyong sarili. Haharapin ito ni Thierry, deklara ni Cora. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hilahin sina Zoe at Forlivia palayo kay Levi. Dahil sa pagkadesperado, napaiyak si Zoe. Kung haharapin ito ni Thierry, matatapos si Levi. Gusto nilang kumuha ng kredito para sa paghuli kay Levi sa ngalan ng Crown King. Zoe, huwag kang matakot. Ako ay palaging isang maprinsipyong tao. So, magiging maayos din ang lahat, paniniguro ni Levi sa kanya. The Six Slaves subconsciously added, Ms. Lopez, huwag kang mag-alala. Haharapin siya ni Master ng patas. Sa buong episode, lahat sila ay nasa gilid, natatakot sa nagbabantang kaguluhan. Ang malapit nang mangyari ay sobrang nakakatakot kaya hindi nila ito pinangarap na isipin. Tungkol saan ang kaguluhan? Nandito na ba si Levi? Habang umaalingaw-ngaw ang boses, dumating sina Thierry at Judy, napapaligiran ng kanilang mga tauhan. Thierry, ito si Levi Garrison. Tinuro siya ni Cora. Tumingin si Thierry sa direksyon ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:13. Nabigla siya sa nakita. Tumawa si Levi. Ma'am. Ako ito, si Levi Garrison. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, napuno ng tensyon ang hangin. Ang mapagmataas na ekspresyon ni Thierry ay naging ganap na hindi makapaniwala. Habang nagsisikip ang kanyang mga pupil, halos lumabas ang kanyang mga eyeballs sa kanilang mga socket. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod nang muntik na siyang madapa sa lupa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Judy at naging puti na parang shit. Nagdilim ang ekspresyon ng iba. Hingal. Napabuntong hininga sila at nagtaka kung ano ang nangyayari sa mundo. Bakit nabigla sila sa nakita ni Levi? Napuno ng kuryosidad si Cora. Ano ang nangyayari? Parehong natarante sina Zoe, Meredith, at Harry. Nakakatakot ba si Levi? Samantala, mukhang kalmado ang 6 na alipin.
Ipinahayag ni Sean, Mr. Langston, nahuli na natin ang taksil, si Levi. Mangyaring ibigay ang iyong paghatol sa kanya. Nang mabawi ang kanyang katinoan, magsasalita na sana si Thierry bago may mangyari sa kanya, dahilan para mapalunok siya sa kanyang mga unang salita. So, ikaw ang dating God of War. Hindi ako makapaniwala na bata ka pa. Nagpalit ng topic si Thierry. Ikaw ba ang huhusga sa akin? Tumingin si Levi kay Thierry, halos hindi napigilan ang kanyang ngiti. Ako, ahem. Halos mabulunan si Thierry sa sarili habang si Judy naman ay malapit ng lumuhad. Mr. Langston, kailangan mong parusahan ang taksil. Eksakto. Hindi siya papayagang mabuhay. Nagpatuloy sa pagsusumamo si Sean at ang isa pa. Kung tutusin, parang pinipilit nila si Thierry na gawin iyon. Sampal. Biglang tumalikod si Thierry at binigyan ng malakas na sampal si Sean, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Bakit niya sinaktan si Sean? Sinusubukan mo bang turuan ako kung ano ang gagawin? Bulalas ni Thierry. Pumalakpak. Sa sandaling iyon, lumuhad ang mga Lopez at Black na pamilya. Paumanhin, Ginoong Langston. Hindi namin sinasadya. Lahat sila ay parang may iyak habang namutla ang mukha ni Sean sa gulat. Tama na. Ako na ang bahala dito dahil wala itong kinalaman sa inyong lahat. Napakunot noo si Thierry. Oo. Pagkatapos nun, nag-walkout si Thierry habang si Judy naman ang naggulong kay Levi kasama nila. Nang makarating sila sa quarters ni Thierry, parehong lumuhad sina Judy at Thierry sa harap ni Levi. Sir, hindi namin alam na ikaw pala. What a coincidence talaga. Halos maluha-luha si Thierry sa matinding pagkakamaling nagawa niya. Hindi sumagi sa isip niya na si Levi at ang Crown King ay iisang tao. Mabuti naman, lahat ito ay bahagi ng aking plano. Pero ngayong pareho na kayong nasa loop, sigurado akong alam mo na ang gagawin. Sabi ni Levi. Naiintindihan ko, gayon din, paprotektahan ko ang iyong pamilya sa lahat ng mga mapagkukunan sa pagtatapon ng Great Family of Westford. Buti na lang matalinong tao si Thierry. Mabilis niyang naunawaan kung bakit iniwan ni Levi ang kanyang asawa at anak sa pamilya Lopez. Ma'am, I'm glad you realized that, nakangiting sagot ni Levi. Bumalik sa looban, ang lahat ay naghihintay na naiinip. Paano sa tingin mo paparusahan ni Mr. Langston si Levi? Tanong ni Logan. Hindi na naglakas loob si Sean na magbitaw ng isa pang salita. Sa tingin ko ay bibigyan niya si Levi ng isang mahusay na pambubugbog bago siya ipadala sa Crown King, sagot ni Melanie. I think so too, dagdag ni Jenny. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinalubong siya ng hindi kapani-pani walang tanawin. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:14. Hinayla ni Judy si Levi pabalik. Ginawa niya iyon ng may matinding pagpipitagan na para bang si Levi ay isang taong napakahalaga. Ms. Langston, hindi ba paparusahan si Levi? Tanong ng karamihan. Wala sa iyong negosyo iyon. Sinaman sila ni Judy ng tingin bago umalis kasama si Levi. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nataranta. Hindi ba nila parurusahan si Levi? Gayunpaman, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Para naman kay Zoe, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, naramdaman niya na may mali. Masyadong dramatic ang reaksyon ni Thierry at Judy nang makita nila si Levi. Marami pang iba ang nagbahagi ng kaparehong damdamin ngunit walang nakapaglagay ng daliri sa kung ano ito. Hindi nila akalain na ang dalawang tao na pinag-uusapan ni Thierry ay talagang iisang tao. Ang ibigay si Levi sa Crown King ay nangangahulugan lamang na ibigay siya sa kanyang sarili. Nang bumalik si Levi sa kanyang manor, sinimulan niyang pangasiwaan ang buong operasyon. Sa loob ng isang araw, naubos na niya ang lahat ng mga mapagkukunan sa kanyang pagtatapon bilang paghahanda para sa engranding plano ng Avengers. Gayunpaman, nabigo siya sa huli. Walang anumang kaina-hinalang nangyari sa loob ng Erudia o anumang paggalaw na nakita sa gilid ng Avengers. Sa kabila ng pag-deploy ng 100,000 lalaki mula sa Great Family of Westford, walang nakahanap ng lead. Tila walang pinaplano ang kanilang mga kaaway. Nakakunot ang kanyang mga kilay, bamulong si Levi, ano ang susunod na gagawin nila. Sa kanyang paghahanda,
Handa na siyang harapin ang anumang banta sa loob at labas ni Erudia. Sa kasamaang palad, hindi niya maisip kung ano ang sinusubukang gawin ng kanyang kaaway. Ano ang pinaplano ng pinuno ng Avengers kay Raysonia? Bagamat tumungo ang East Skylord sa Raysonia, hindi niya natunton ang kanilang pinuno. Sa kabila ng pagkaalam na may malaking plano ang kanyang mga kaaway, bulag si Levi sa kung saan, kailan, at paano sila mag-aaklas. Iyon ang naging dahilan kung bakit ito nakakatakot. Nang nalilito si Levi, hindi napigilan ni George na magtanong, "Guro, nasa labas ba ng Erudia?" Naningkit ang mga mata ni Levi sa mungkahi. Tama iyan. Ang isang suntok laban kay Erudia ay hindi kinakailangang gawin mula sa loob. Kung dito nakabase ang kanilang operasyon, siguradong may bakas ng kanilang paghahanda dito. Gayunpaman, ang mga lalaking pinadala ko ay walang nakitang anuman. Dahil dito, dapat ay nagpaplano silang kumilos sa ibang bansa sa halip. Habang hawak ang kaisipang iyon, natitiyak ni Levi na tama ang kanyang palagay. Isang operasyon sa ibang bansa. Hindi ko na lang naisip. North Skylord remarked. Napakunot ng noo si West Skylord. Pwede bang ang Avengers ay nagpaplano na lantarang ipagkanulo si Erudia? Hindi. Walang paraan na ay lahad nila ang kanilang pagkakakilanlan. Ang hula ko ay hindi alam ng mga partner nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, pagbabalik ni Levi. Ano pa kaya? Wala akong maisip na ibang paraan kung paano nila maaatake si Erudia mula sa ibang bansa. Nagpalitan ng tingin ang lahat matapos maubusan ng ideya. Napakamot ng ilong si Levi. Parang alam ko na kung ano ang ginagawa nila. Ano? Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Levi ng isang lihim na tawag mula sa mga Dragonites. Habang nakikinig siya, nagdilim ang ekspresyon niya. Napabuntong hininga ang lahat sa loob ng kwarto dahil sa pananabik. Matapos tapusin ang tawag ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Levi. Ito ay tulad ng inaasahan ko. Mahiwagang ngumiti si Levi. Nagtataka ang tingin ng lahat kay Levi dahil na-curious sila kung ano ang laman ng tawag, at kung ano nga ba ang hinulaan niya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:15. Guro, ano ang sinabi ng mga Dragonites? Hindi na napigilan ni North Skylord ang kanyang pag-usisa. Si Raysonia at Kirea ay nagpaplano ng isang summit para sa 28 bansa ng Bayview. Natural, lahat ng mga bansa sa Bayview ay iniimbitahan. In behalf of Erudia, I am also invited given that I'm the Crown King, paliwanag ni Levi. Ang ekspresyon ng North Skylord ay lubhang nagbago. Pwede bang ang engranding plano nila ay patayin ka? Hingal. Napabuntong hininga ang lahat. Tumanggaw si Levi. Talaga, gaya ng inaasahan ko, ang pinakamagandang paraan para pahinin nila si Erudia ay ang patayin ako. Nahulaan ni Levi na hindi nang ahas ang Avengers na isagawa ang kanilang plano sa Erudia dahil hindi sila kumpiyansa na magtatagumpay ito sa loob ng bansa. Tungkol sa pagharap sa isang suntok kay Erudia, ang pinakamahusay na paraan ay malinaw na patayin ang taong nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan nito. Sina Windsor at Minka ay hindi isinasaalang-alang bilang isang Diyos ng digmaan lamang ay hindi kwalipikado. Pinutok nila ang Crown King. Bilang hari ng Erudia, kokontrolan niya ang kapalaran ng bansa. Kung nagawang patayin ng Avengers ang Crown King, magdudulot ito ng mapangwasak na dagok kay Erudia, na ibabalik ang kanilang pag-unlad sa loob ng mga dekada. Kung tutusin, masisira rin ito ang bansa. Gayunpaman, ang pagpatay sa Crown King sa loob ng Erudia ay isang hindi malulutas na gawain. Not to mention the fact na alam ng Avengers kung gaano kalakas ang Crown King. Gayunpaman, kung nagawa nilang maakit ang Crown King sa ibang bansa, iba ang magiging resulta. Ang kanilang posibilidad ng tagumpay ay tataas ng malaki. Kung ganoon, tiyak na naglagay sila ng bitag at hinihintay ka lang na lumapit. Sa hitsura nito, hindi sila titigil upang patayin ka. Hindi, ito ay masyadong mapanganib, guro. Pakiramdam ko hindi ka dapat pumunta. Ang summit ay isang pandaraya lamang. Malinaw na ngayon na ang Avengers ay nakipag-alyansa sa ating mga kaaway para patayin ka. Siguradong hindi ka makakadalo. North Skylord at ang iba pa ay tumutol kay Levi. Tumawa si Levi, may choice ba ako?
Si Erudia ay isang superpower, at kailangan nating kumilos bilang isa. Hindi ba ito magpapakita ng masama sa atin kung natatakot tayong dumalo sa summit? Hindi lang ako pupunta, pero mag-isa din akong pupunta. At iyan ay kung paano ko ipapakita kung gaano kawalang takot ang mga mandirigma ni Erudia, deklara ni Levi habang nagpapalabas ng hangin ng hindi magagapi. Kung kailangan nating dumalo, magpadala tayo ng isang tao sa iyong lugar. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng Crown King. Nang magsalita si North Skylord, lumingon siya kay George. Simple lang ang ideya niya. Gusto niyang magpanggap si George bilang Crown King. Umiling si Levi. Hindi. Ako mismo ang kukuha sa suicidal mission na ito. Walang paraan na maaari kong payagan ang aking mga nasasakupan na pumalit sa aking lugar. Ang huling bagay na gusto ko ay maakusahan na walang gulugad. Walang anumang nauna, at hindi ako ito. Nang marinig si Levi, pinalalim ni George at ng iba pa ang kanilang paggalang sa kanya. Isa-isang nagtaas ng kamay bilang pagpupugay. Tanging si Levi ang karapat-dapat sa titulong Crown King, at siya lamang ang makapagbibigay ng kaluwalhatian kay Erudia. Siyempre, ito ay naaayon sa mga halaga ng Erudia. Ang kanilang mga pinuno ay mamumuno sa pamamagitan ng halimbawa habang ang kanilang mga mandirigma ay hindi natatakot sa kamatayan. Lahat sila ay mabubuting lalaki. Hindi ko inaasahan na ang Avengers ay gumamit ng ganoong taktika. Sa halip na tumama mula sa mga anino, sila ay umaatake sa bukas. At saka, naiintindihan nila si Erudia. Dahil alam nating kailangang ipakita ni Erudia ang posisyon nito bilang isang superpower, obligado tayong dumalo. Tumawa si Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:16. Ang Avengers ay isang nakakatakot na grupo. Inaasahan nila na hindi lamang tayo dadalo, ngunit magpapadala lamang ng isang kinatawan. Ang iyong kaaway o karibal lang ang nakakakilala sa iyo. Dahil dito, pahihirapan ka nila ng walang tigil. Umiling si Levi bilang pagbibitiw. Ipinakita ng Avengers kung gaano sila kadyosohan sa kanilang plano. Hayagan nilang idineklara ang kanilang intensyon. Sa kabila ng pag-alam na ito ay isang bitag, si Levi ay walang pagpipilian kundi ang dumalo. Mapapahiya si Erudia kung hindi niya gagawin, at walang paraan na mapahintulutan niya iyon. Sinadya ito ng Avengers dahil alam nila ang problemang kinakaharap ng Crown King. Higit sa lahat, pinaghigpitan nila ang bawat bansa na magpadala lamang ng isang kinatawan. Halata na nakatutok ito sa Crown King. Dapat ko bang tanggapin ito? Kung gagawin ko, ako ay humahakbang sa isang bitag. Kung hindi ko gagawin, si Erudia ay makikita bilang isang duwag. Guro, mangyaring pag-isipang muli. Mag-isip tayo ng isang countermeasure at pagtakas, para lang masakop ang lahat ng mga pangyayari. Halimbawa, maaari nating hayaan ang mga lalaki mula sa The Calamity o ang Great Family of Westford na makalusot sa pagpupulong, payo ng West Skylord. Umiling si Levi. Hindi. Ang bawat bansa ay pinapayagan lamang na magpadala ng isang tao. Kung hahayaan kung may ibang sumama, ito ay isang kahihiyan sa bansa. Bukod dito, hindi ko gustong malantad ang The Calamity o malaman ng sino man na ang Great Family of Westford ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kung gayon, pinipilit mo bang pumunta ng mag-isa? Napalunok ang lahat. Ma'am Ham, nagawa ko na ang aking desisyon, at ipinaalam ko sa mga Dragonites. Maliban kung lahat kayo ay hindi nagtitiwala sa aking lakas. Ang mukha ni Levi ay isang dagat ng kalmado. May tiwala kami sa iyo, pero ang bawat isa ay nagkaroon pa rin ng kanilang mga pagdududa. Walang mga ngunit, nakangiting sagot ni Levi. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa kanyang sarili sa pagkakataong ito. Habang tina-target ako ng Avengers, ipapakalat nila ang lahat ng kanilang resources para patayin ako. Sa pagiging nag-iisa sa ibang bansa nang walang anumang reinforcements, si Levi ay walang pagpipilian kundi ang umasa sa kanyang sariling mga kamao upang labanan ang kanyang paraan. Tiyak na hindi siya actress at maaaring mawalan ng buhay bilang kinahinatnan. Sa totoo lang, wala siyang tiwala sa sarili. Ito ang pinakamalaking hamon na naranasan niya sa kanyang buhay. Sa katunayan, ito ay makabuluhang mas mahirap kaysa sa kanyang oras sa Blood King Palace at ang kanyang pakikipaglaban kay Tenichi. Huwag kang mag-alala, babalik ako.
Nagpa siya si Levi na pumunta. Gayunpaman, nais niyang magpaalam kina Zoe, Livia, at sa kanyang ina bago umalis. Kaso lang hindi siya nakarating. Samantala, sa tirahan ng Lopez, nagulat ang lahat nang makitang bumalik si Levi. Levi, may death wish ka ba? Si Mr. Langston ay nagpakita ng awa sa iyo sa huling pagkakataon at gayunpaman, nang ahas ka pa ring pumunta rito. Hinaranggan siya ni Sean at ng iba pa. Gusto ko lang makita sina Zoe at Evie. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, tumabi ka, kung hindi, papatayin kita. Malamig ang ekspresyon ni Levi. Ikaw, patayin kami. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili sa halip? Tingnan ko kung paano mo ito gagawin. Nang gustong salakayin ni Sean si Levi, tumakbo palabas si Zoe at yakap-yakap si Evie. Maghintay. Evie, halika rito at yakapin kita. Sa susunod, kailangan mong makinig kay Lola at Mommy kapag wala ako. Zoe, pakiusap-alagaan mong mabuti si Evie at ang aking ina. Bago siya umalis, niyakap ni Levi sina Evie, Zoe, at Emma. Natigilan silang lahat. Anong balak ni Levi? Mula sa kanyang tono, parang sinasabi niya ang kanyang huling poem. Ikaw, anong ginagawa mo? Tanong ni Zoe habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Kailangan kong umalis sa Northampton pansamantala. Ngunit huwag mag-alala. I will come and take you home after 3 months, paliwanag ni Levi. Haha, sinusubukan ba ng traidor na tumakas sa pamamagitan ng pagtakas sa bansa? Tama ang hula ko. Talagang tumatakas siya sa ibang bansa. Sabi ng isa sa mga tao sa katahimikan ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:17. Marami sa kanila ang nakasalansan sa mga nakakatuwang komento. Pagkatapos ng lahat, kumalat ang balita tungkol sa pagbebenta ni Levi sa bansa. Sabihin mo sa akin, pupunta ka ba sa ibang bansa? Tanong ni Zoe habang tinatamaan ng tingin si Levi. Tumanggaw si Levi. Tama iyan. Ha. Tatakas ka bukas. Bakit kailangan mong maging melodramatic? Taksil. Nabili mo si Erodia at karapat-dapat sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sa galit, kinutya ng lahat si Levi nang marinig nilang umamin siya na pupunta siya sa ibang bansa. Magtiwala ka sa akin, hinding-hindi ko ipagkakanulo si Erodia. Hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe. Paf, walang maniniwala sa kasinungalingan mo kay Zoe. Hindi na talaga ako makapaghintay na patayin ka. Hindi pinansin ni Zoe ang iba habang tumatango. Ma'am, may tiwala ako sa'yo. Aalagaan kong mabuti si Evie at ang nanay mo. Kaya, huwag kang mag-alala at umalis ka na. Sige, alis na ako. Sa totoo lang, nag-aatubili si Levi na umalis, lalo na nang makita niya ang kanyang pamilya. Mga ad ng pub future. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Erodia wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang bansa upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Si Erodia ay isang superpower, ano ang dapat katakutin? Tumigil ka, traidor. Hindi ka namin hahayaang makatakas. Huhulihin ka namin at ibibigay ka sa mga awtoridad. Hinarang ni Sean at ng kanyang mga tauhan ang daan ni Levi. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, lumitaw si Thierry sa eksena. Mr. Langston, sinusubukan ng taksil na tumakas sa ibang bansa. Siya na mismo ang umamin. Huhulihin natin siya. Tanong ni Sean. Lumabas ka. Tinabi ni Thierry si Sean. Tumingin kina Thierry at Judy, ngumiti si Levi at sinabing, bigyan mo ako ng 3 buwan, at babalik ako para iuwi ang pamilya ko. Sige, tingnan natin kung paano mo gagawin iyon. Pawis na pawis si Thierry habang sumagot. Pagkatapos noon ay umalis na si Levi sa eksena. Samantala, ang mga Lopez at Black na pamilya ay natarante sa reaksyon ni Thierry. Bakit ba napakabait niya kay Levi at hinahayaan siyang umalis? Hindi ba dapat mahuli si Levi? Nang umalis si Levi, hindi siya naglakas loob na lumingon. Nag-aalala siya na baka magbago ang isip niya sa pag-alis kung gagawin niya. Dahil doon, dumiretso siya sa Auckland City. Samantala, sa loob ng isang manor sa Auckland City, naghihintay ang Black Phoenix at Black Tiger sa pagdating ng lahat. Haha, nakatanggap ako ng salita mula sa aming pinuno na nagsasabi na ang lahat ay nasa lugar.
Hanggat dadalo ang Crown King sa summit, walang paraan na babalik siya ng buhay. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng iba pang maimpluwensyang kapangyarihan ay nag-invest ng maraming mapagkukunan para patayin ang Crown King. Sa makatuwid, kailangan nating patayin siya sa ibang bansa sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko, nakangiting sagot ni Black Phoenix. Si Black Tiger at ang iba pa ay nakakaramdam ng kagalakan. Iyan ay kahanga-hanga. Ngayong inakusahan si Levi bilang isang taksil, negatibong naapektuhan nito si Erudia. Kasabay ng pagkamatay ng Crown King, si Erudia ay daranas ng isa pang matinding dagok. Ang pag-iisip lamang ay sapat na para ma-excite silang lahat. Mamham. Ang naghihintay sa Crown King ay isang bitag na puno ng hindi mabilang na mga elite na mandirigma. Paano kung makapangyarihan siya? Dahil personal itong pinlano ng aming pinuno, sadyang walang pagtakas ang Crown King. Pagkarating ni Levi sa Oakland City, nagpadala si Kirea, na siyang tagapag-ayos ng Bayview Summit, para sunduin siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ay nagpasya na ang bawat bansa ay limitado sa isang kinatawan. Isinuot ang kanyang dragon mask at dragon ring, umalis si Levi nang mag-isa dala ang kanyang dragon sword sa kanyang likod at Erudian banner sa kanyang kamay. Isang lalaki, isang espada, at isang bandila. Sa sandaling iyon, sila ni Erudia ay iisa. Habang nakatayo ang watawat, ganoon din si Erudia. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:18. Hari ng Korona, walang kapangyarihan si Erudia na tulungan ka sa pagkakataong ito. Mag-isa ka. Sinasamantala ng ating mga kaaway ang katotohanang kailangang ipakita ni Erudia ang katayuan nito bilang isang superpower. Kailangan nating protektahan ang dangal ni Erudia kahit na ito ay kabayaran ng ating buhay. Ano man ang mangyari, ang Erudian banner ay hindi dapat mahulog. Kung hindi ka babalik, siguraduhin mong aalagaan namin ang iyong pamilya. Tiniyak ng mga Dragonite si Levi bago siya umalis. Saludo. Saluting him en masse, pinanood nila si Levi habang paakay ng eroplano. Nang marinig ang pagtitiyak ng mga Dragonites, nagsimulang tumira ang puso ni Levi. At least, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pamilya. Sa eroplano, ngumiti ang mga kirin sa kanya. Si Erudia ay tunay na superpower ng Bayview. Hanga kami sa iyong kadakilaan. Umaasa kami na mapapanatili mong nakatayo ang Erudian banner. Sa kabila kung gaano kabait ang kanilang tono, ito ay may bahid ng pagpatay na layunin. Ang kanilang destinasyon ay ang bundok Drago sa Kirea, ang lupain doon ay kilala na mapanlinlang. Ilang daang libong lalaki ang nagtipon doon, at ang kanilang bilang ay patuloy na dumami, malamang na lumampas sa 1,000,000. Nilagyan nila ng mahigpit ang Mount Drago na wala man lang makapasok. Bawat sulok ng bundok ay hinarang. Kahit sinong pumasok ay tiyak na hindi makakatakas. Iyon ang nakakatakot na bitag na naghihintay kay Levi. Bukod dito, ang mga puwersa sa Mount Drago ay patuloy na pinalakas dahil gusto nilang dagdagan ang posibilidad ng tagumpay. Ito ang venue para sa 28 Nation Summit. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung ano ang agenda ng pagpupulong. Gayunpaman, dumating na ang mga kinatawan ng iba pang 27 bansa, at lahat sila ay naghihintay sa Crown King. Alam ng lahat ang tunay na katangian ng summit, ang patayin ang Crown King. Gayunpaman, ang naging sorpresa ay ang Zarain ay nagpadala ng isang mataas na opisyal na dumalo sa kabila ng hindi ito isa sa mga bansa sa loob ng Bayview. Higit pa rito, ang figure na iyon ang namumuno, at lahat ng mga kinatawan mula sa mga bansa ng Bayview ay kumukuha ng mga order mula sa kanya. Sa kabila ng pakiramdam na hindi komportable sa paggawa nito, lahat sila ay nagsawa dito. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Zarain ng 10,000 piling mandirigma sa Kirea, lahat sila ay nangunguna sa iba. Ito ang mga reinforcement na ipinangako ni Prince William sa The Avengers. Bukod dito, walang inaasahan na ang pinuno ng Avengers ang siyang utak dahil hindi man lang siya nagpakita ng mukha. 8:00 na ng umaga, oras ng Kirin. Ang bitag na itinakda ng Avengers, Ray Sonia, Kirea, at Zarain ay handa na. Ang tanging nagawa na lang ay maghintay sa pagdating ni Levi. Hindi nagtagal, lumabas ang balita sa internasyonal na entablado na si Erudia lang ang wala sa 28 Nation Summit.
Walang palatandaan ng kinatawan ng Erudian. Umalis ba sila dahil sa takot? Nang maglaon, nagbigay ng ultimatum si Kirea para sa Crown King na makarating sa summit sa loob ng 6 na oras. O kung hindi, si Erudia ay madi-disqualify at mapapahiya ng naaayon. Sa sandaling iyon, ang mga Erudian ay hindi inaasahang nagkaisa sa pagsubaybay sa pinakabagong mga pag-unlad. Lahat sila ay umaasa na ang Crown King ay mabilis na dumating at ipagtanggol ang karangalan ni Erudia. Samantala, halatang alam ni Levi kung ano ang kanilang hinahadlangan ng kusa, upang siya ay malate o hindi na makarating sa summit. Dahil dito, ang pinakamalaking hamon niya ay hindi kung makakalabas ba siya ng buhay kay Kirea. Sa halip, ito ay nakakarating sa tuktok sa oras. Ang huli ng 1 segundo ay magiging sanhi ng kahihiyan ni Erudia. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:19. Di nagtagal, ang helicopter mula sa Kirea ay lumapag na malayo sa Mount Drago. Mula sa malayo, makikita ang tuktok ng bundok Drago na tumatagos sa mga ulap. Karaniwan, aabutin ng isa sa isang buong araw upang sukatin ito. Sa kasamaang palad, walang oras si Levi dahil 6 na oras lang ang mayroon siya. Crown King, mayroon kang 6 na oras. Kung mabibigo kang maabot ang tuktok, i-disqualify namin si Erudia. Ang lahat ng iba pang mga bansa ay dumating maliban kay Erudia. Ito ay hindi nararapat sa isang superpower. Hindi ka ba nakarating ng maaga? Hihintayin ka namin sa tuktok at umaasa na makita ka doon. Ang mga sugo ng Kirin ay nanunuya sa isang mapanlinlang na tono. Sa kanilang pananaw, imposibleng maabot ni Levi ang tuktok kung saan ginanap ang summit. Itinaas ang banner ng Erudian sa kanyang kamay, nakangiting sinabi ni Levi, hindi magtatagal, makikita mo ang banner na ito na kumikislap sa tuktok. Matapos matigilan sandali, nagpakawalan ng tawanan ang karamihan. Hindi ka rin aabot doon. Paano mo itatanim ang watawat? Dahil doon, umalis ang mga sugo ng Kirin. Ipinaalam nila sa kanilang mga kasabwat, ang mga Erudian ay iba sa atin. Pinahahalagahan nila ang kanilang bandila ng higit sa anupaman. Kapag inatake mo ang Crown King mamaya, tandaan na sirain muna ang kanyang bandila. Tama siya. Mas pinahahalagahan ng mga Erudian ang kanilang bandila kaysa sa kanilang sariling buhay. Halimbawa, ang banner na hawak ni Levi ay kumakatawan sa kaluwalhatian ni Erudia at sa pagmamalaki ng bansa. Ano man ang nangyari, kailangang itaas ang bandila. Itinaas ang Erudian banner, huminga ng malalim si Levi at nagsimulang maglakbay patungo sa Mount Drago. Mag-isa siyang papasok sa yungib ng leon. Gayunpaman, nasa likod niya ang suporta ni Erudia. Pakiramdam niya ay pinoprotektahan siya ng pananampalataya ng bansa at ng pag-asa ng kanyang pamilya. Pagdating ni Levi sa Kirea, sa kanya natuon ang atensyon ng buong mundo, lalo na ang mga taga-Erudia. Mahigpit na sinusubaybayan ng lahat ang sitwasyon. Sa katunayan, ibinagsak nila ang lahat ng kanilang ginagawa para lamang malaman kung ano ang mangyayari. Dapat manalo si Erudia. Dapat na itinaas ang ating bandila sa taas ng Mount Drago. Huwag mo kaming pababayaan. Iyon ang diwa noong nagkaisa ang mga mamamayan ng isang superpower. Samantala, ang mga Lopez at Black na pamilya ay walang inatasan ng anuman. Ang tanging magagawa nila ay maghintay ng tahimik. Hiwalay, si Thierry ay hindi nagligtas ng mga mapagkukunan sa pagsubok na alamin kung ano ang nangyayari sa Kirea. Sila ay nagdarasal ng mabuti na ang Crown King ay manig sa huli. Mr. Langston, huwag mag-alala. Siguradong mananalo tayo ngayon, sigaw ni Sean na nakakuyom ang mga kamao. Sa kabila ng hindi pagiging matuwid na tao, natural pa rin nilang sinuportahan si Erudia sa ilalim ng gayong mga pagsubok. Hindi banggitin na ang Great Family of Westford ay umasa sa suporta ng Crown King na nangangahulugang umasa din sila sa kanya. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang Crown King ay nagtungo sa Kirea ng mag-isa para sa kapakanan ni Erudia. Tama iyan. Narinig ko na siya ay naglalakad sa isang ambush ng 1,000,000 assassins. Kahit alam niya iyon, hindi siya nabigla sa lahat ng ito. In contrast to Levi na ibinente si Erudia sa pamamagitan ng pamimigay ng gamot para lang mailigtas ang sariling balat. At iyon ay sa kabila ng katotohanan na siya ang Diyos ng digmaan. Masyadong malawak ang agwat sa pagitan nila.
Ang Crown King ay isang tunay na statesman habang si Levi ay hamak lang. Sinimulang ikumpara ng karamihan si Levi sa Crown King. Nagmamaktol si Meredith, talaga. Pareho silang umalis kay Erudia para pumunta sa ibang bansa. Pero bakit napakalaki ng pagkakaiba nila? Natigilan si Zoe sa hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:20. Pwede bang isang nakakatakot na kaisipan ang nabuo sa kanyang isipan, dahilan upang siya ay manginig? Pwede bang si Levi ang Crown King? Hindi. Imposible. Kahit na nabawi na niya ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan at ang katotohanan na siya ang Diyos ng Digmaan, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng Crown King. Isa pa, ordinaryong tao lang si Levi. Gayunpaman, ang Crown King ay may maladyos na pag-iral. Dapat si Daddy ang Crown King. Babalik siya, at maghihintay ako rito. Deklara ni Forlivia sa nanginginig na boses habang tinatitigan ang mga tao. Pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa panalangin. Dahil iginiit ni Forlivia na si Levi ang Crown King, hindi na nagsalita pa si Zoe. Marahil, nakikita ng bawat bata ang kanilang daddy bilang Crown King. Don't worry Evie, babalik din si Daddy, pag-assure ni Zoe sa kanya. Ma'am, naniniwala akong gagawin niya. Haha, paano maihahalin tulad ang daddy mo sa Crown King? Siya ay walang iba kundi isang taksil. Eksakto, iniinsulto mo ang Crown King sa pamamagitan lamang ng paghahambing. Parehong pabigla-bigla na sigaw ni Sean at Logan kay Evie. Sampal, biglang umakbay si Judy at sinampal ng malakas ang dalawa. Huwag na huwag mong hahayaang mahuli kitang nagsasalita ng ganyan sa isang bata. Mabilis silang humingi ng tawad sa harap ng galit na si Judy. Gayunpaman, hindi maiiwasan para sa kanila na ihambing ang parehong mga lalaki dahil sila ay nasa dalawang sukdulan ng parehong sukat. Si Levi ay itinuturing na kasuklam-suklam. Pagkatapos noon, bumalik si Judy sa tabi ni Thierry. Lolo, I don't think there's any woman worthy of him now. Ang sino mang hindi kayang tumulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan ay hindi karapat-dapat sa kanya. Halatang si Zoe ang tinutukoy ni Judy. Sa katunayan, nagseselos siya kay Zoe at nagtaka kung paano niya nakuha ang puso ni Levi. Napatingin sa kanya si Thierry na may halong emosyon. Ang nakakadismaya ay wala akong kapangyarihan na tulungan siya. At least, naibigay ko sa kanya ang mga armas. Nako, wala ako. Ang pagkadismaya ni Thierry ay ibinahagi ng marami sa Erudia. Naramdaman ng lahat ang pagnanais na tulungan si Levi kahit kaunti lang. Sa kasamaang palad, walang ganoong pagkakataon, at siya ay nag-iisa. Sa sandaling iyon, alam ni Levi, na may hawak na Erudian banner, na siya ay papasok sa isang bitag. Paano kung mayroon silang 1,000,000 lalaki? Ngumisi si Levi. Pagkatapos mag-trek ng ilang kilometro, nakapasok na siya sa gitna ng paligid. Samantala, nakatago sa mga anino, si Kuro Dragon, na pinuno ng Avengers, at si Prince William ay personal na namamahala sa labanan. Pareho silang nanonood mula sa anino. Prince William, natapos na natin ang head count. Sa kabuuan, mayroon tayong 1,170,000 lalaki na handa na pumatay sa Crown King. This time, walang takas kahit gaano pa siya kalakas. Imposibleng matalo niya ang 1,000,000 piling mandirigma ng sabay-sabay. Ipaalam sa lahat na atakihin at patayin ang Crown King ngayon. Kung hindi mo siya kayang patayin, pigilan mo man lang siya sa pagsulong. At sirain mo ang Erudian banner na hawak niya. Gusto kong patayin siya sa harap ng buong Erudia, para masira ang pag-asa nila. Naramdaman ni Levi na kumilos na ang kalaban. Sa sandaling siya ay humakbang sa pananambang, alam niyang walang pag-urong maliban sa pag-ukit ng landas pasulong sa pamamagitan ng dugo. Mamatay. Biglang yumanig sa lupa ang mga sigaw ng labanan nang lumitaw ang hindi mabilang na mga mandirigma. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:21. Sa pagtingin sa kanyang mga umaatake, si Levi ay nagpakawala ng ngiti. To be honest, I have no idea how strong I am after my transformation. Kung nagkataon, matutulungan mo akong malaman. Sana mabuhay ako.
Sa katunayan, inaabangan ko ang paglalagay ng takot sa inyong mga puso. Matapos bigyan ng panibagong tingin ang nagkukumpulang mga kaaway, walang takot na sinugod sila ni Levi na ikinakaway ang kanyang bandila sa kamay. Nang makita ni Prince William ang eksena mula sa malayo, umiling siya. Hindi ko maintindihan kung bakit pinili niyang sumama. Kahit inaasahan ko na, hindi ko pa rin makuha. Ano sa tingin mo? Tumingin siya kay Kuro Dragon. Tumawa si Kuro Dragon, iyan ang resulta ng brainwashing. Bata pa lang sila, nakatanim na sa kanila ang lumaban at mamatay para kay Erudia. Sa totoo lang, ang mga lalaki ay hindi naiiba sa mga makina. Kahit na si Kuro Dragon ay isang Erudian, hindi niya kailanman mauunawaan ang kahulugan ng tungkulin at pagmamalaki ng isang tao sa kanilang bansa. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinagtaksilan si Erudia. Haha, ang daming tanga, nginisya ni Prince William. Mula sa kanilang pananaw, hindi kailangan ni Erudia na magpadala ng sinuman. Hindi ba ang lahat ay tungkol lamang sa pagmamataas? May halaga ba ang pagmamataas? Iyon ang pagkakaiba nila sa mga Erudian. Habang nasasangkot ang karangalan ni Erudia, bawat isa sa mga makabayang mamamayan nito ay handang magbuwis ng kanilang buhay upang protektahan ito. Ang mga Erudian ay walang takot at hindi kailanman nagkaroon ng sinumang tumalikod. Ang taktika na ito ay maaari lamang ilapat laban sa mga Erudian. Walang kwenta laban sa ibang bansa, komento ni Kuro Dragon habang pinapanood ang pag-usad ng labanan. Na-curious ako na makita kung gaano kalakas ang Crown King. Gayunpaman, tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya sa pagtatapos ng labanan. Kumpiyansa si Kuro Dragon sa tagumpay dahil masinsinan niyang pinagsama ang buong plano. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakakalap ng higit sa 1,000,000 piling mandirigma, na sa kanyang sarili ay isang hindi maisip na gawain. Kahit na ang milyong mga lalaki ay mga ordinaryong lalaki na papatayin ni Levi, ang kanilang dami lamang ay mapapagod sa kanya. Aabutin siya ng mga araw upang madaanan ang mga ito at malamang na masira ang ilang mga espada sa daan. Higit pa rito, hindi ito kukunin ng mga lalaking iyon nang nakahiga. Sa halip, sinusubukan nilang patayin ka sa parehong oras. Hindi banggitin ang mga milyong lalaking ito ay itinuturing na pinakamahusay sa mga piling tao, katulad ng mga sobrang sundalo. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka lang nila. Gayunpaman, hindi lang gusto ni Kuro Dragon na mapagod si Levi, sinikap niyang patayin si Levi. Sa makatuwid, nagtipon siya ng maraming Ultimate Class at God Class na mandirigma mula sa iba't ibang malalaking organisasyon. Sa tulong ni Sonya at Kirea, kinuha niya ang lahat ng Ultimate Class Warriors na nagtatago sa loob ng Bayview. Sa lahat ng ito, ang mga Ultimate Class Warriors na ito ay nagtago sa mata ng publiko. Gayunpaman, binayaran sila ng isang magandang sweldo upang ipakita ang kanilang sarili at patayin si Levi. Sa kabuuan, mayroong 530 sa kanila. Kung tungkol sa mga mandirigma ng klase ng Diyos, mayroong higit sa 10,000, habang ang mga mandirigma ng klase ng Hari ay may bilang na 100,000. Ang mga natitirang mandirigma ay mga elite din sa kanilang sariling karapatan. Upang harapin ang isang mapangwasak na dagok kay Erudia, ang kanyang mga kaaway ay hindi nagligtas ng mga mapagkukunan sa kanilang paghahanap para sa tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang kabiguan ay hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, alam ng lahat kung ano ang ibibigay na resulta kung gaano ito isang panig. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay natisod sa bitag ng kamatayan. Hindi lang kailangan niyang harapin ang 1,000,000 piling mandirigma sa loob ng 6 na oras, ngunit kailangan din niyang maabot ang tuktok ng Mount Draco at magtanim ng bandila ni Erudia doon. Walang paraan na magagawa niya ang gawain. Samantala, ang mga Dragonites at lahat ng iba pa sa Erudia ay nababatid ang imposibilidad ng kanyang pagsisikap. Sa kabila ng pagiging hari lamang kamakailan, mukhang panandalian lang ito. Ang plano ng Avengers ay perpekto dahil na-checkmate nila si Erudia. Isang tao laban sa 1,000,000. Ang sinumang nasa sapatos ni Levi ay matatalo ng kawalan ng pag-asa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:22. Sa pagkukunwari ng kanilang huling pag-asa, nanatiling mapagbantay ang lahat habang binabantayan kung ano ang nasa unahan nila. Sa paanan ng Mount Drago, kinubkob si Levi ng hindi mabilang na mga mandirigma.
6 na lalaki ang kapal ng pagkubkob at ang bilang ng mga tao ay patuloy na dumarami nang walang anumang senyales na huminto. Anong diskarte? Sisingilan. Ang koalisyon ay lumaban na parang baliw. Hindi man lang kumikislap ang mapupungay nilang mga mata habang humaharurot patungo kay Levi. Napakalaki ng kanilang pagkamuhi kay Levi, hanggang sa handa nilang isakripisyo ang kanilang buhay upang siya ay mapatay. Ang kanilang nakakatakot na mga aksyon ay nagtulak kay Levi. Dahil dito, nag-alab ang matinding galit sa loob niya, na nag-alab sa kanyang fighting spirit. Bakas sa kanyang mga mata ang paghamak at galit. Patayin! Sigaw ni Levi habang winawagayway ang banner na kumakatawan kay Herodia at walang awang sumugod. Swoosh! 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 Ang mga kamay na bakal ni Levi ay naging isang hindi magagapi na sandata. Damanak ang dugo at tumalsik sa lahat ng direksyon. Saan man siya pumunta, mas maraming katawan ang gumuho matapos makatanggap ng kanyang mga nakamamatay na suntok. Sa loob ng ilang sandali, maraming tao ang nalaglag na parang langaw, na umaangal sa sakit. Ang bilang ng mga nasawi ay hindi bababa sa 100. Gayunpaman, si Levi ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na umabant ng 1 pulgada pasulong dahil napakaraming kalaban. Sa sandaling nahulog ang isa, 3 hanggang 4 na lalaki ang lilito. Tumayo sila sa harap ni Levi at hamarang sa daraanan niya. Ang tanging paraan pasulong ay ang tapakan ang lahat ng mga bangkay. Haha, ito ang makukuha mo kapag nalampasan ka. Paano kung siya ay may mahusay na husay sa pakikipaglaban? Malapit na siyang maubusan ng tibay at mauubos ng buhay, komento ng mga nanonood mula sa malayo. Lalong tumindi ang labanan nang umabot sa 1,000 tao ang namatay. Gayunpaman, si Levi ay naninigas pa rin sa kanyang mga landas. Ang galit ay damaloy sa kanyang mga ugat. Ilipat, angal niya. Boom! Sa sumunod na sandali, nagpakawala siya ng nakakatakot na shockwave na maaaring magpalipat ng mga bundok at lupa. Arg! Boom! 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 Daan-daan at libu-libong tao ang puwersahang natangay ng kanyang napakalaking puwersa. Si Levi ay matagumpay na nagbukas ng landas para sa kanyang sarili. Tapikin! 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 Mabilis, tumalon siya ng mahigit 100 metro sa unahan. Ha! Napatulala sina Prince William at Kuro Dragon. Bumangon ang lahat na hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na lilipat ng 1 pulgada si Levi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mandirigma ay nahuli. Bilis tigilan mo siya. Sa lahat ng paraan, harangan mo siya. Nag-aagawan sila sa buong lugar na parang manok na walang ulo, sinusubukang pigilan si Levi sa pagsulong. Ilipat, naikuyom ni Levi ang kanyang kamao at sinuntok ang mga tao. Ang lakas sa likod ng suntok na iyon ay parang kulog mula sa langit at winalis nito ang lahat ng nasa harapan niya. Patuloy na sumulong si Levi nang walang pag-aalinlangan. Ang mga nagtangkang hamarang sa kanyang daan ay pinalipad lahat. Metro sa metro, nasakop niya ang lugar. Wow, napakalakas niya. Ang tagumpay ay kay Herodia. Ang mga especially iyan na naruroon sa larangan ng digmaan ay nagpadala ng mga real-time na larawan pabalik sa Herodia, na nagpagulo sa mga Herodian. Tuwang-tuwa silang lahat kay Levi. Kahit na marami ang kanyang mga kalaban, hindi sila makalapit at mahawakan ang lelayan ng kanyang damit, lalo pa siyang labanan. Ang enerhiya na ipinalabas ni Levi ay nadobol bilang isang layer ng proteksyon habang hinahati ang karamihan upang magbukas ng isang landas para sa kanya upang sumulong. Hindi nakayanan ng koalisyon ang kanyang kapangyarihan. Habang ang pulang Herodian na banner ay kumakaway sa kalangitan, si Levi ay naniningil ng higit na pagmamalaki at dignidad. Umabant siya ng 100 metro. Sa isang iglap, umabant na siya ng 1,000 metro, naiwan si Prince William at hanggang natulala. Sila ay lubos na nagulat sa kung paano lumingon ang talahan na yan. Ang Crown King ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Pagtatapos ni Kuro Dragon, isang malisyosong layunin ang sumilay sa mga mata ni Prince William. Kung ito ang kaso, sirain natin ang Herodian banner. Titingnan ko kung mapoprotektahan din niya iyon. Sa tunog ng utos ni Prince William, sinimulan ng lahat na ay target ang banner. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 14:23. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos ang mga sniper at mamamana na tumatambangan sa dilim.
Pinahiran nila ng gasolina ang mga palaso. Hanggat tumama ito sa banner, masusunog ito ng walang pag-aalinlangan. Inihahanda ng mga sniper ang kanilang mga baril na nakatutok sa banner. Sa pagmamasid sa mga galaw sa paligid niya, ang mapagbantay na si Levi ay biglang tumigil. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling iyon, maraming putok ng baril at palaso ang pinakawalan mula sa iba't ibang direksyon, na tumagos sa katawan ng mga kaaway ni Levi. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga sugat nang bumagsak sila sa lupa. Ang eksena ay kasing madyugo. Napag-alaman na ang lahat ng kanilang mga pamamaril ay nakalkula muna, batay sa bilis ng paggalaw ni Levi. Sa biglang paghinto ni Levi, ang kanilang mga hula ay nagambala ng masama, na humahantong sa mga armas upang barilin ang kanilang sariling mga tao. Anong baguhan? Ngumisi si Levi. Kasunod nito, sinubukan ng grupo ng mga sniper at archer na tatokan si Levi o ang banner, ngunit walang resulta. Una, sa napakaraming tao na kumukubkob sa kanya, hindi nila maaaring samantalahin ang perpektong pagkakataon upang salakayin siya. Pangalawa, tila nagawang iwasan ni Levi ang lahat ng mga bala at palaso. Nagpapaplano na sirain ang banner ng Erudian. Mangarap ka, panunuya ni Levi. Nagpatuloy siya sa pagsulong, gumawa ng madugong patayan. Makinig ka sa utos ko. Huwag mo siyang atakihin. Sa halip, gawin ang lahat para sirain ang banner at mapagod siya. Isang tagubilin ang dumating mula sa likuran. Nabaliw ang mga tao habang inihahanda nila ang kanilang mga pag-atake laban sa banner. Sa puntong iyon, ang Erudian banner ay isang pasanin na ikinabot ni Levi sa kanya. Sa maraming tao na sinusubukang sirain ang banner, lumikha ito ng maraming abala kay Levi mula sa pagkakaroon ng isang mataas na kamay sa labanan. Darn it, napakarami nila. Ilang sandali pa, hindi na nakatuloy si Levi. Mga ad ng pub future. Nang makita iyon, nagtawanan ang mga tao samantalang ang mga Erudian ay nalungkot. Nako, kahit gaano pa kalakas ang Crown King, wala siyang advantage sa ganitong sitwasyon. Maghintay ka, kailangan mong manatili, mukhang nakaunat si Levi. Siya ay natigil sa isang dilema ng alinman sa pagprotekta sa banner o pagpili na itapon ito at singilin pasulong. Sa 6 na oras na lang ang natitira, ito ay masyadong maikli upang gawin ang anumang bagay. Nauubusan na tayo ng oras. Isang ideya ang bumungad sa kanya. Kaagad, bitbit ni Levi ang banner sa kanyang likod. Determinado siyang baguhin ang kanyang mga taktika. Hindi ko kayang ipagtanggol ang ganito. Ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ay ang pag-atake ng maagap. Kailangan kong umatake. Kaagad, ginamit niya ang kanyang mga kamay na bakal sa pag-counterattack. Hindi siya gumamit ng anumang espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit umaasa lamang sa kanyang pinakakaraniwang pares ng mga kamaong bakal. Boom! 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 Nagdulot siya ng matinding pagkatalo sa pinakamalakas na batalyon. Sa katunayan, ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Levi, walang makalapit sa banner, lalo pa itong sirain. Matapos ang tuloy-tuloy na paghampas sa mga kalaban, sa wakas ay nakahakbang na siya. Ang bilang ng mga taong natagpo ang patay ay tumaas hanggang 10,000. Si Levi ay kakilakilabot at ganap na hindi magagapi, walang kalaban-laban. Ang pinakanakakabiga ay ang hindi siya lumilitaw na pagod. Ilipat, taglay ang dakilang bandila ng Erudian, buong tapang na nakipaglaban si Levi para sa kanyang mga tao. Sa bilis na ito, nagkaroon siya ng pagkakataong maabot ang tuktok ng Mount Drago sa loob ng 6 na oras. Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ni Prince William. Napuno siya ng nagyayelong galit. Anong nangyayari? Bakit walang makakapidyo sa kanya sa mga lalaki? Tanong niya kay Kuro Dragon. Imposible. Mayroon tayong dagat ng mga tao. Ngumisi si Kuro Dragon. Ito ay simula pa lamang. Hindi pa namin nailalabas ang aming diskarte ng buong lakas. Hindi nagtagal, nakarating si Levi sa 2,000 metro at nakarating sa isang makitid na lagusan sa pagitan ng 2 bangin. Ang mga tao ay tumigil, hindi pinahintulutan si Levi na makapasok pa. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1424.
Kahit na ang isang suntok mula kay Levi ay maaaring maging sanhi ng pagyanig ng isang buong gusali at pumatay ng hindi mabilang na mga tao, pakiramdam niya ay may kapansanan sa karamihan ng tao na tumatangging kumilos ng isang kalamnan. Walang paraan para makapasok siya dahil masyadong makitid ang pasukan. Walang puwang sa pagitan para gumapang man lang siya. Sa kabilang banda, parami ng parami ang mga manlalaban na nagsimulang magtipon sa likod niya, na nakulong siya sa gitna. Mayroon ng 100,000 tao sa likuran. Gaano man katakutan ang Crown King, hinding-hindi niya maaabot ang Mount Drago. Alinmang paraan, kailangang aminin ni Erudia ang pagtatalo. Ngumiti ng masama si Kuro Dragon. Itinaas ang kanyang baso ng red wine, sinabi ni Prince William, saksihan natin kung paano siya uubusin ng buhay. Sa sandaling iyon, 100,000 nangungunang mandirigma ang pumalit sa kanilang lugar at handang makipaglaban kay Levi. Ito ay isang dead end sa unahan, na walang paraan upang umatras. Maliban kung si Levi ay maaaring lumabas mula sa pulutong na ito nang hindi nasaktan at kumuha ng isa pang ruta upang makarating sa tuktok ng Mount Drago, halos walang ibang paraan para manalo siya sa labanang ito. Si Levi ay nasa isang lubos na kawalan, maging ito sa mga tuntunin ng oras o iba pang mga kadahilanan. Sa katunayan, ang makitid na lagusan na iyon ang pinakamaikling ruta upang makarating sa tuktok. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na bulalas ang narinig mula sa karamihan. Napanganga sila sa bilis na umakyat ni Levi sa bangin sa kanan niya. Ito ay talagang nakakabaliw. Ang lalaking iyon ay lumikha ng isang paraan sa itaas ng kanyang ulo, nang walang naunao sa likod niya. Bilisan mo at pigilan mo siya. Itulak mo siya pababa, sigaw ng karamihan. Sabay-sabay siyang hinabol ng karamihan ng mga mandirigma. Bang! 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 Ang pagpuntirya kay Levi, ilang daang mga sniper ang nakipagbarilan. Ang pinagsamang lakas ng sunod-sunod na putok ng baril ay hindi maisip. Hindi ito katulad ng nakita ng mga tao noon. Gayunpaman, masyadong mabilis si Levi. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang lahat ng sinasadyang pag-atake. Ang mga bala ay tila palaging nawawala sa kanya sa pamamagitan ng isang suntok. Ang mga bangin sa magkabilang gilid ay hindi masyadong mataas, mga 2 kilometro ang taas. Ang tanging problema ni Levi ay ang oras. Hindi pwede. Hindi natin siya papayagang umakyat. Kumuha ng isang taong maglagay ng blockade mula sa itaas at pilitin siyang umatras. Agad na umalis si Kuro Dragon upang isagawa ang utos na natanggap. Hindi nagtagal, nakita ang mga kanyan. Tinutukan ng mga lalaki si Levi at naglunsad ng isang projectile ng mga pampasabog. Sa loob ng ilang segundo, nagkawatak-watak ang mga bangin, na winasak ang tanging daan na natitira para marating ni Levi. Isang walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Sa halip na umakyat, binago niya ang kanyang landas at nagpas siyang tumalon. Stomp! Tumalon siya mula sa bangin patungo sa tapat. Napaangat ang ulo ng mga lalaking nagbabantay sa lagusan nang makita nila kung paano lumipad si Levi sa itaas nila. Thud! Sa huli, ligtas na nakarating si Levi habang naglalabas ng napakalaking shockwave, na nagpapadala sa ilang daang tao sa paligid niya na nakahandusay sa lupa. Pumasok siya, mula sa itaas. Kitang-kita sa mata ng lahat ang kawalan ng paniwala. Patayin mo siya. Patayin mo siya ngayon. Gusto ko siyang patayin sa lahat ng paraan. Nagbulistek si Prince William. Siya ay labis na nagalit sa kung paano pinigilan ni Levi ang kanyang mga plano sa lahat ng paraan. Clock, clock, clock. Bagamat nakapasok si Levi sa lagusan, nanatili ang parehong problema. Ang mga batalyon ay naruroon pa rin sa kanyang paningin. Kalahating oras na ang lumipas at medyo marami pa akong mararating sa tuktok. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang suliranin na aking kinaroroonan, paano ako makakarating doon sa loob ng 6 na oras? Phew! Huminga ng malalim si Levi. Mukhang kailangan kong bilisan, umul niya. Tumili. Inilabas niya ang kanyang dragon sword. Snap hiss. Ang sinag ng liwanag na nagmumula sa espada ay napakasilaw kaya't kailangan ng lahat na dulang ang kanilang mga mata. Hulihin mo ako kung kaya mo. Pagmamalaki ni Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1425. Marami ang nagtaka kung saan gawa ang espadang iyon. Nang ito ay inilabas,
ito ay nagliliwanag ng isang hangin ng pagdurog ng kaluluwa. Naramdaman ng lahat ang malamig na lamig sa kanilang mga gulugod. Ang mamamatay tao na layunin sa himpapawid ay sobrang matindi, na pinupuno ang kanilang mga puso ng sindek. Ito ay napakahusay na espada. Marahang hinawakan ni Levi ang talon ng Dragon Sword. Nakuha ko yata. The best solution is to knock everyone down, ang sabi ni Levi habang inihahampas niya ang espada sa hangin. Dahil ang kabilang partido ay nakabalangkas na ng lahat, ang lahat ng iba pang halatang pamamaraan ay walang silbi ngayon. Ang pangunahing problema ay ang bilang ng mga tao sa kanilang pagtatapos. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Sumuko ngayon at ibigay ang Erudian Banner upang manatiling buhay. Sulit bang gawin ito para sa mga Erudian? Bakit mo isinakripisyo ang iyong sarili ng walang kabuluhan? Alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang iyong pagkakataon na mabuhay dito ay maliit. Bakit ang tigas ng ulo mo? Aminin mo na lang ang pagkatalo. Kahit ang Diyos ng digmaan ay nagtaksil kay Erudia, tiyak na magagawa mo rin. Samantala, sinubukan ng mga tao ang kanilang makakaya upang hikayatin si Levi na itaas ang puting bandila. Nakangiting idineklara ni Levi, "The concept of conceding to my opponents has never crossed my mind. Sa totoo lang, hindi ako susuko." Tapos, hinihiling mo. Nang masaksihan ang eksenang iyon, tumulo ang luha sa mga mukha ng mga Erudian. Ang malungkot na figurang iyon ay pasanin ng isang buong bansa sa kanyang mga balikat. Kanino siyang anak? May asawa kaya siya? Siya rin ba ang ama ng iba? Hindi siya isang Diyos, ngunit isang tao lamang. Papatayin ko silang lahat. Sa paggunita sa kanyang sarili, itinapon ni Levi ang kanyang sarili sa kanyang mga kaaway laban sa lahat ng pagkakataon. Desidido siyang ilabas ang kanyang galit. Dati, masyado siyang nag-aalala at na-distract siya sa dami ng taong humaharang sa kanya. Ngayon, napagtanto niya na ang tanging solusyon para makarating sa rurok ay alisin ang lahat ng nasa paningin niya. Ang Dragon Sword ay umakma sa hindi kapani-pani walang lakas ni Levi, na nagresulta sa isang kamangha-manghang pagganap. Sinugod niya ang karamihan at sinimulan silang salakayin na para bang siya ay si Hades mula sa impyerno. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig na ang kanilang araw ng katapusan ay dumating na. Walang naiwang nakatayo. Ang epekto ng kanyang espada ay mararamdaman hanggang 14 na estado ang layo. Puff, swoosh, puff. Ang agresibong maniobra ni Levi ay nagdulot ng pagdanak ng dugo sa lambak, na ikinamatay ng buong lugar na pulang-pula. Ang bilang ng mga bangkay ay maaaring bumuo ng mga bundok. Ang mga sanguinary fights ay napuno ng dugo ang bawat pulgada ng lupa, maliban sa langit. Hindi napigilan, natarante si Levi, dahilan para manginig sa takot ang mga baliw niyang kalaban. Masyado siyang malakas. Sa pagharap sa brutal na Diablo, maraming tao ang umiwas. Hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Umalis ka na at hindi kita sasaktan. Babala ni Levi. Umalis. Sunod-sunod na umalis ang mga mandirigma sa lambak. Ano? How dare they walk away and escape? Patayin. Gusto kong mamatay ang lahat. Sigaw ng galit na si Prince William. Swoosh, swoosh. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas, ang mga tao ay binaril ng isang grupo ng mga mandirigma na lumapit sa kanila mula sa likuran. Balaan ang lahat na ito ang kahihinatnan ng pag-alis sa labanan. Sabihin mo sa kanila na hinding-hindi mananalo si Levi dahil isa lang siyang ordinaryong tao na may kahinaan, utos ni Prince William. Samantala, si Levi ay pumatay ng 10,000. Ang lambak ay puno ng mga lalaking humahagulgol at humahagulgol sa paghihirap. Ang kinalabasan ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang karagdagang 200,000 tao, na naantala ng mabagsik na kalupaan, ay kakapasok lamang sa batalyon. Gayunpaman, nabigo pa rin sila sa paglipol kay Levi. Ituloy mo. Hakbang-hakbang, dumaan si Levi sa lambak at humakbang pasulong. Patuloy na gamitin ang discarding ito at umasa sa kapangyarihan ng pack. Ipunan ang kasing dami ng kakayanan ng lupain, utos ni Kuro Dragon. Muli, binahan ng mga hukbong mandirigma ang lugar. Iisa lang ang layunin nilang lahat, na ibagsak si Levi. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako mapipigilan. Nang hindi nagpalipat-lipat ng mga gamit, nakipagsiksikan si Levi sa mga tao para makuha ang gusto niya. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like,
and share, mga ka-master, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.